Una sa lahat ay hayaan niyo po muna akong batiin ng maligayang Kapaskuhan ang inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Sam, 47 years old at isang nursing assistant. Masasabi ko na naging mabait sa akin ng Panginoon noong kabataan ko dahil hindi niya ako binigyan ng mga mabibigat na problema. Lumaki ako na may kumpletong pamilya at komportableng buhay. Nabiyayaan ako ng mga tapat na kaibigan at nagkaroon ako ng maayos na edukasyon. Halos perpekto na ang buhay ko noon dahil pati sa love life ay sinuwerte ako. High school pa lamang ako noon nang nakilala ko ang asawa kong si Geneva. Fourth year high school ako noon samantalang first year high school naman si Geneva noong nagkakilala kaming dalawa. Magkatabi lang noon ang advisory rooms namin sa isang building kaya naman halos araw-araw ko siyang nakikita dati. Unang araw pa lamang ng pasukan ay nahumaling na agad ako sa kanya. Maganda si Geneva, Papa Dudut. Prime and proper siyang tignan. Malinis mula ulo hanggang paa, laging maayos ang buhok nito at walang gusot ang uniform niya at araw-araw na makintab ang kanyang sapatos. Niligawan ko siya, sinagot naman niya ako at isa kami sa mga couple sa school na kilala dahil swak na swak daw kami para sa isa't isa. Para kasing kwento sa mga palabas ang kwento namin. Varsity player ako samantalang school achiever naman si Geneva. Tumagal ang relasyon naming dalawa at isa yon sa mga naging highlight ng high school life ko. Kaso sa kasamaang palad ay naging magulo ang relasyon namin ni Geneva nung pumasok na ako sa college. Mabilis na nag-mature ang perspective ko sa buhay samantalang nagpaiwan naman si Geneva. Nagbago ang standards ko dahil na rin sa bagong environment na pinasukan ko. Sa huli nag-decide kami dalawa na maghiwalay na lamang dahil sa magkaiba naming priority sa buhay. Pero hindi doon natapos ang love story namin, Papa Dudut. Fast forward after 15 years. Muli nagtagpo ang landas naming dalawa ni Geneva habang nakabakasyon ako sa Baguio. Excuse me, kuya. Pwede po ba magpakuha ng picture? Picture? Sure, sige. Teka, Geneva? Oh my gosh! Sam! Ako nga. Uy, kumusta ka na? Okay naman! Heto, office girl na. Grabe, long time no see ah. Tagal na rin pala, no? Nung uli tayong nagkita. Oo nga, high school pa ako noon eh. 10 years nang mahigit. Tama ba? 15 years to be exact. Ang galing. What are the odds na dito pa talaga tayo sa Baguio magkikita? Nakakatuwa nga eh. Kumusta ka na? Mabuti naman ako. Lisensyadong nurse na at gabi-gabing pagod. Ang galing! Saan ka nag-work ngayon? Sa public or private? Sa private ako, nursing assistant. I see. Sino naman kasama mo ngayon? Workmates, tsaka ilang kaibigan. Ikaw, mag-isa ka lang? Actually, kasama ko yung family ko nagbabakasyon. Kaso nasa Burnham Park sila ngayon eh. Gusto raw nilang mag-chill doon. Ako gusto ko mamasyal, kaya iniwan ko na lang sila. Nag-solo flight na lang ako kasi sayang yung oras. Marami kaya akong gustong pasyalan dito sa Baguio. Ilang araw ba kayong magsastay dito? 2 days lang. Last day na namin ngayon. Balik na kami sa Manila mamaya. I see. Kami naman, kararating lang namin. 3 days kami rito. Nice! Nakakit na ba kayo sa Benguet? Sa may strawberry farm? Hindi pa, pero plano namin pumunta dun mamaya. Punta kayo kasi in season ng strawberry ngayon. Pwede kayo mag-strawberry picking. Mas mura kaysa sa mga naka-display. Galing kami dun kahapon. Sige, sasabihan ko yung mga kasama ko mamaya. Nasaan pala sila? Bakit mag-isa ka lang ngayon dito? Nandun sila, bumibili ng souvenirs. Nagpaiwan na ako rito kasi ang ganda ng view. Oo nga eh, napaka-peaceful no? Tama, nakaka-relax. Ito yung maganda sa Baguio eh. Ang sarap sigurong manirahan dito. Maganda yung klima, tapos maganda yung environment, ang daming puno. Di ba nga, isa to sa mga lugar na gusto mong puntahan noon? Oo, tapos after 15 years bago ko natupad yun. Wait, ngayon ka palang nakapunta rito sa Baguio?
Oo, first time ko lang. Kaya nga sinusulit ko na eh. Mag-extend ka na lang kung gusto mo. Sama ka sa amin. Wag na, uy! Nakakahiya. Tsaka hindi ko kilala yung mga kasama mo, baka ma-OP pa ako. Isa pa, may work na ako bukas. Sayang naman. Kung nalaman ko lang ng mas maaga na nandito ka pala, kanina pa dapat kita in-invite. Paano mo naman malalaman yun na ilang years na tayong walang contact simula nung maghiwalay tayo? Oo nga no, hindi tayo friends sa Facebook. Hindi! Naging busy na rin kasi tayo sa kanya-kanya nating buhay since then. Tsaka hindi pa uso Facebook noon. Tapos nung sumikat yung Facebook, nawala na yung connection natin. Pero maganda naman yung naging hiwalayan natin, di ba? I mean, pareho tayong nag-decide na di nag-workout yung relasyon natin. Kaya tayo naghiwalay. Oo, busy ka na masyado sa studies mo noon. Samantalang ako, bilang first time makaranas ng puppy love, kinulang sa atensyon. Sa huli, nag-decide tayong tapusin na lang yung relasyon natin kaysa pareho tayong mabaliw. Yeah, ganun na nga yung nangyari. Pero at least, in good terms pa rin tayo kahit papano. Hindi awkward surprisingly. Kaya nga eh, kumbaga, part na lang yun ng history natin. Totoo! So kung hindi ka busy, pa-picture naman ako. O sige, akin na. San ka ba? Dito banda, kunin mo yung view ha. Whole body ba? Ikaw nang bahala. May tiwala naman ako sa'yo. Basta click-click mo na lang tapos magpo-post na lang ako para marami akong pagpilian. Okay, sige. 1, 2, 3. Smile! Pagkatapos ng pagkikita namin yon ay hindi na nawala pa sa isipan ko si Geneva. Wala siyang pinagbago, prime and proper pa rin katulad nung una ko siyang nakita sa unang araw ng pasukan. Hindi ko alam kung bakit pero sa muling pagkikita namin ay parabang may nabuhay sa puso ko noong araw na yon. Pag-uwi sa hotel ay agad kong hinanap ang Facebook ni Geneva at doon ay inisto ko ang profile niya. Mangilan-ngilan lang ang pictures niya online. Karamihan ay puro mga shared posts tungkol sa libro, pusa at mga travel destination. Ang pag-i-stalk kong ginawa kay Geneva sa Facebook ay umabot hanggang sa magdamag dahil pati comments at ilang interactions nito ay binasa ko. At isang napansin ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa siya nagka-boyfriend simula noong nagkahiwalay kami. O baka hindi lang siya masyadong ma-post pagdating sa love life niya. Natuwa ako sa kalamang yon hanggang sa napaisip ako, Papa Dudut. What if magkaroon kami ng second chance? Habang iniisip yon ay aksidente akong nakapag-react sa isa sa mga picture nito from 5 years ago. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Dahil kapag nag-notify yon kay Geneva ay malalaman niyang ini-stalk ko ang account niya. Kaya bago pa man niya makita ang notification ay inunahan ko na siya. Dali-dali ko siyang inad at saka nag-send ako ng message sa kanya. After 5 minutes ay inaccept niya ang friend request ko at nag-reply sa message ko. Pauwi na raw sila that time at sakto ang message ko dahil bored daw siya sa biyahe. Nang gabing yon ay nakapag-usap kami hanggang inabot kami ng umaga. Doon na po nagsimula ang reconnection naming dalawa ni Geneva. Pagkabalik ko sa Metro Manila ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko siyang in-invite para sa isang date, Papa Dudut. Heto, idagdag mo na sa bill. Wag na, ako na. Total ako naman yung nag-invite for dinner. Hindi, I insist. Hati na lang tayo sa gastos. Pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Ikaw na lang taya sa sunod. Okay, sige. Bahala ka. Maganda rin yung style mo, ha? Anong ibig mong sabihin? Ganyan ba style mo para makakuha ng second date? Hindi ah. Kung gusto ko ng second date, mag-i-invite ulit ako. Hindi ko nahihintayin na yung babae ang mag-aya ng date. Bakit? Gusto mo ba ng second date? Wala namang kaso sa akin kahit ilang dates pa yan. Single naman ako eh. Ikaw, baka may problema sa'yo. Baka mamaya may girlfriend ka pala dyan tapos nakikipag-date ka pa sa ibang babae. Don't worry, wala akong girlfriend. Bakit naman? Ewan ko, baka napagod na rin ako sa dating scene. Hirap mag-alaga ng relasyon eh, lalo na kung di naman nag-work. Minsan, akala mo compatible kayo ng partner mo, pero pagtagal, marirealize mo na hindi pala kayo swak. Well, part yun ng pakikipag-date eh.
Trial and error, kumbaga. Kung hindi nag-work, wala kayong magagawa. Pero for me, nasa pag-aalaga yan ng dalawang tao. Kung hindi nyo kayang alagaan yung relationship nyo, hindi talaga kayo mag-work. Kaya nga sabi nila, huwag kang pumasok sa relasyon kung hindi ka pa ready. Kasi sa relasyon, give and take yan. Hindi pwede yung isa lang yung nagmamahal. Hindi pwede yung isa lang yung nag-e-effort. Parang pagsasayaw lang din yan. Para magkaroon kayo ng rhythm, kailangan nasa parehong tempo kayo. Parang ang lalim naman ng pinanghuhugutan ng mga sinabi mo. May failed experiences na rin naman ako pagdating dyan. Kaya marami na rin ako natutunan. Heartbreaks make your heart stronger. Sabi nga nila, kailangan mo magkamali para matuto. Kailangan mo masaktan para sa susunod, mas magiging maingat ka na sa mga bagay-bagay. Totoo rin naman. Pero minsan, meron din namang mga pagkakamali na kaya pa ring ayusin di ba? Oo, lahat naman ng pagkakamali pwedeng ayusin. Katulad na lang nung nasa high school tayo. Marami tayong pagkakamali sa relasyon natin nun, kaya hindi nag-work. Bata pa kasi tayo noon. Hindi pa natin alam yung mga ginagawa natin. Pero pwede pa kaya natin yun ayusin? Ayusin? Ano pa nga ayusin natin dun? Matagal na yun. Hindi, I mean, may chance pa ba na, alam mo na, single ka, single ako. So, Nagpaparamdam ka ba ulit? pwede pa ba? Na-try natin ulit? Bakit naman hindi? Katulad nga ng sinabi mo, pareho tayong single. Basta ba itong gagawin natin, sigurado na. Hindi yung susubok tayo ulit tapos kapag hindi nag-work, titigil agad. Ganun yung nangyari sa atin nun Iba na ngayon, Geneva. Nag-mature na tayo. Iba na ang tingin natin sa mundo. Siguro naman hindi na mauulit yung nangyari noon. Tignan natin. Huwag nating madaliin para wala nang pagkakamaling mangyari. Sige, agree naman ako sa sinabi mo. So, since pumayag kang ligawan kita ulit, paano ba yan? Mas mapapadalas na ang date natin. Walang problema sa akin, basta share tayo sa gastos, okay lang. Bakit naman? Ayaw mong nililibre ka? Ayoko nung binibaby ako Kaya ko naman ang sarili ko. Ayoko yung mindset na porket babae ako, kailangan ako yung inaalagaan. Wala dapat yan sa gender lalaki man o babae, dapat inaalagaan talaga. Gusto ko may fair treatment sa relasyon. Dapat na i-reciprocate lahat yung efforts. Wow, hindi ko yan kakalimutan. Isa sa puso ko yung sinabi mo. Kaya sa susunod na date natin, ako naman magde-decide kung saan at kailan since ako ang magbabayad. Sure, ikaw bahala. Kung ano yung mga bagay na ayaw at gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Huwag ka mag-alala. Mas vocal na ako ngayon kaysa noon. Which is a good thing naman. Ano, tara na? Baka matraffic pa tayo sa daan. Sige, ihatid na kita. Thank you. Papadudot willing naman si Geneva na subukan ulit naming buhayin ang dating relasyon namin na hindi nagtagal dahil masyado pa kami mga bata noon. Pareho naman kaming single noong time na yon kaya wala naman sigurong masama kung bubuksan ulit namin ang mga puso namin para sa isa't isa. Sa loob ng 2 buwan ay niligawan ko si Geneva hanggang sa napasagot ko siya sa pangalawang pagkakataon. Maraming pinagkaiba ng naging relasyon namin noong time na yon kumpara noong bata pa lamang kami. Noong nasa high school pa lamang kami ay parang nangangapa pa si Geneva dahil first time lamang niyang magkaroon ng boyfriend. Ako naman dahil bata pa ay hindi rin ako gaanong nagseryoso pagdating sa pag-ibig. Pero that time noong nagkabalikan kami matapos ang mahabang panahon, ay di hamak na mas nag-mature na ang pagtingin namin sa mundo. Wala nang mga mababaw na misunderstanding at kapag nagkakaroon kami ng problema, ay mas malawak na ang pag-iisip at pangunawa naming dalawa. Papadudot si Geneva yung tipo ng tao na mabait sa mabait pero kayang-kaya rin niyang alagaan ng sarili niya. May sarili siyang prinsipyo at kaya niyang ipaglaban ang sarili niya nang hindi nang lalamang ng tao. Sobrang in love ako sa kanya noon kaya hindi ko tuloy maisip kung bakit nagawa ko siyang hiwalayan. Noong mga bata pa lamang kami. Sa mga sumunod na taon ay naging maayos ang relasyon naming dalawa. Nabalance namin ang personal life at buhay pag-ibig.
Sabi nila hindi kayang pagsabayin ang mga tawang karir at love life, pero sa kaso naming dalawa ni Geneva ay nakaya naming gawin yon. Nasa tao lang talaga ito kung nasa maayos ba na lugar ang priorities nila sa buhay. Sabi ni Geneva, alam namin ang lugar namin, estado ng relasyon, at ang mga goal namin sa buhay kaya kami nagtagal. At sa pagsasama namin yon ay nagkaroon ng blessing noong nagdalang tao si Geneva, Papa Dudut. Bago pa man ipanganak ni Geneva ang panganay namin ay naisipan naming magpakasal. Simpleng wedding lang ang naganap at tanging kamag-anak at close friends lang ang dumalo sa kasal. Naisip kasi namin, Papa Dudut, na mas magandang maging praktikal na lamang. Ang importante naman sa kasal ay ang pag-iisang dibdib namin ni Geneva at hindi ang mga damit o kung anumang marangyang pagkakagasusan. Sa halip kasi na sa kasal ubusin ang ipon namin ay mas magandang gastusin na lamang namin ito para sa mga pangangailangan ng baby namin. Baby boy ang ipinagkaloob sa aming anak na pinangalanan naming Joseph. Bilang bagong magulang ay mahirap ang naging adjustment namin ni Geneva. Wala kaming kaideya-ideya kung papaano ba bumuhay ng isang bata dahil hindi pa naman namin ito naranasan. Nahirapan man ay mabilis din naman naming natutunan kung paano ang maging magulang kay Joseph. Sa tulong na rin ng mga kakilala at mga nababasa namin sa internet. Noong first time ngang magkasakit ni Joseph ay halos hindi kami nakatulog ni Geneva dahil buong magdamag namin siyang binabantayan. Mabuti na lamang at may kaalaman ako sa medisina. Kahit papaano ay kaya kong bigyan ng karampatang first aid ang anak namin kapag nagkakaroon ito ng sakit. Pero dumating ang araw kung saan ay nagkaroon ng mataas na lagnat si Joseph. Dahil hindi naman namin malaman kung ano ang nararamdaman nito, ay minabuti naming dalhin na lamang sa ospital ang anak namin para masuri siya ng doktor, Papa Dudut. Ilang oras pa kaya bago natin malaman kung ano yung sakit ni Joseph? Maya-maya lang, meron na silang findings. Malalaman ba talaga nila kung anong problema kahit x-ray lang yung kinuha? Actually, for confirmation lang minsan yung x-ray. Katulad sa pneumonia, kapag na-check na ng doktor yung bata based sa symptoms, may initial findings na sila. Magdadagdag lang sila ng iba pang tests para ma-confirm kung tama yung diagnosis nila. Pneumonia kaya yung sakit ni Joseph? Yun din ang hinala ko eh. Pero paano naman mahahawa si Joseph ng sakit kung hindi naman natin siya inilalabas? Nasa bahay lang kami lagi eh. Yan din ang palaisipan sa akin eh. Pero, naaalala mo pa ba last week nung nagpunta tayo kina mama at papa? Nung bumisita tayo sa bahay nyo? Oo, masyadong naaliw yung mga kamag-anak ko dun. Pinagpasapasaan nila si baby. Pwedeng dun siya nahawa ng virus o bacteria. Grabe. Ganun ba kadaling mahawa ang bata? Akala ko ba malakas ang immune system ng mga baby? Malakas ang immune system nila, pero hindi pa rin natin maiiwasang mahawaan siya ng ibang tao. 3 kasi yan eh. Kapag pneumonia ang pinag-uusapan, pwedeng dahil sa virus, sa bacteria o fungal infection. Alin doon ang pinakamalala? Madali lang gamutin ang pneumonia, lalo na kapag nasa early stage pa lang. Kung dahil yan sa virus, gamot lang ang katapat niyan. Sana bumalik na yung doktor. Kanina pa ako nag-aalala eh. Nasa ospital na tayo. Sila na ang bahala kay baby. Magtiwala ka na lang sa kanila. Alam nila ginagawa nila. Ganito pala maging magulang, nakaka-stress. Ngayon, gets na natin kung bakit napaka-overprotective sa atin ng mga magulang natin noon. Oo nga eh. Akala ko noon, OA lang sila. Pero ngayong ako na mismo yung nasa lugar nila, overthink talaga ng malala. Tama nga yung sinasabi nila na gagawin ng magulang ang lahat para sa kapakanan ng kanilang anak. Tsaka lang talaga mababagong perspective mo kapag nagkaanak ka na mismo. Sa susunod, mas maging maingat na lang tayo pagdating kay Joseph. Huwag muna natin siyang iharap sa maraming tao. Lalo na ngayon, ang daming sakit na nagkalat dyan. Mahirap din namang sisihin yung mga kamag-anak mo kasi first time lang din naman nilang makita si Joseph nung nagpunta tayo dun. Oo, gets ko rin naman sila. Hindi ko naman sila sinisisi. Hindi ko lang din kasi inaasahan na mahahawaan siya ng sakit dun. Next time, alam na natin kung anong gagawin. Nangangapa pa tayo eh.
Kaya hindi talaga maiiwasang magkaroon ng pagkakamali. Hirap talaga kapag may buhay nang nakaasa sa'yo. Nasanay na ako dyan. Marami ng buhay ang inasa sa akin sa ospital eh. Siyempre, nurse ka. Pero iba pa rin kapag buhay na ng kadugo mo yung nakaasa sa'yo eh. Sa inyo, okay lang kahit ano mangyari kasi hindi nyo naman kakilala yung mga inaalagaan yung pasyente. Hindi ganun yun. Hindi porket hindi namin kamag-anak yung mga pasyente namin, hindi na kami apektado. Apektado pa rin kami kasi syempre, tao pa rin yun eh. Tao rin kami. At kapag nagkakaroon kami ng pasyenteng hindi nakakasurvive, mabigat din yun sa dibdib. Pero proud ako sa profession mo. Kayo yung isa sa pinaka-importanting tao sa mundo ngayon dahil kumbaga kayo yung nagbibigay ng second chance sa mga tao lalo na kung life and death situation yung pinag-uusapan. Kaya nga ako pumasok sa medical field dahil dyan eh. Ano kayang update? Mako-confine kaya si Joseph? Tanungin mo na kaya, total kakilala mo naman yung doktor niya. Sige. Ikaw na muna magbantay kay Joseph. Makikibalita lang ako sa labas. Okay, sige. Lumabas na pneumonia nga ang sakit ng anak namin, Papa Dudut. Agad naman siyang ginamot ng doktor at mabilis na bumaba ang lagnat nito. Pagka-discharge ay niresetahan kami ng gamot para ipagpatuloy ito sa bahay. Akala namin noon ay magiging okay na ang bata dahil malaki ang tiwala ko sa doktor na tumingin sa kanya. Pero sa mga sumunod na araw ay biglang bumalik ang lagnat nito at mas lumala pa ang estado ni Joseph. Overnight ay bigla itong nahirapang huminga at nagsimulang magsusuka. Mataas din ang heart rate niya at nung nagsimulang mag-iba ang kulay ng balat nito ay itinakbo na namin siya kaagad sa ospital. Pagdating sa ospital ay natagalan pa bago natignan si Joseph dahil tinawagan pa nila ang doktor nito. Wala pang isang oras ay ibinalita na sa amin ng doktor na papunta na pala sa septic shock ang bata. Ginawa raw nila ang lahat ng makakaya nila pero sa huli binawian na ng buhay si Joseph. Noong time na yon ay ayaw mag-sink in ng balitang yon sa isipan ko. Sobrang in denial ako dahil nitong nagdaang araw ay okay na ang baby namin. Sa sobrang pagkabigla ay parang tumigil ang mundo ko. Hindi nag-function ang utak ko at saka ko na lamang na-realize na totoo nga ang nangyari noong nakita kong halos mapaupo na sa sahig ng ospital si Geneva habang umiiyak. Papadudot 8-month-old lang si Joseph noon at nangyari ang pagkamatay niya 3 araw bago magpasko. Geneva, okay ka lang? Hindi. Hindi ako okay, Sam. Bukas na ang libing ng anak natin, paano ako magiging okay? Ayaw mo bang magpahinga na muna? Maaga pa tayo bukas. Hindi ako pagod. Buong araw lang naman ako nakaupo rito sa tabi ng kabaong ni Joseph eh. Bakit ko kailangan magpahinga? Baka lang gusto mong magpalit muna tayo ng pwesto. Ako muna magbabantay dyan. Para kung gusto mong mag-unat ng katawan o kumain, maligo, matulog. Ilang araw ka ng puyat eh. Hindi ako aalis dito. Hindi ko iiwan ang anak ko. Geneva. Ano bang gusto mong gawin ko, Sam? Hayaan mo na muna ako rito. Gusto ko pa makasamang anak ko, bakit ba? Concerned lang naman ako sa kalusugan mo eh. Ayoko magkasakit ka. Mas maganda nga yun eh, para mamatay na rin ako. Geneva naman. Ginawa ko naman lahat eh. Naging maingat naman akong ina. Naging maalaga naman ako. Hindi naman ako nagpabaya eh. Oo, alam ko. Naging mabuti kang nanay kay Joseph. Alam ko yun kasi nakita ko mismo kung papaano mo inalagaan ang anak natin. Pero bakit? Bakit wala na siya? Bakit nakahiga na siya sa kabao ngayon? Dapat sinunod ko na lang yung kutob ko. Dapat itinakbo ko na agad siya sa ospital na bumalik yung lagnat niya. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo naman alam eh. Yun nga yung point, Sam. Dahil sa kabobohan ko, namatay ang anak ko. Hindi mo kasalanan yung nangyari, Geneva. Huwag mong sisihin sarili mo. Kung may dapat mang sisihin, ako yun. Ako yung nurse. Inaral ko yung mga bagay na yan.
Tapos, ako yung walang nagawa. Ang hirap lang tanggapin. Alam ko, pero kailangan nating maging matatag. Hayaan mo muna ako magluksa. Hayaan mo muna ako maging mahina dahil sa ngayon wala pa ako sa lugar para maging matapang. Hindi ko patanggap. Hindi ko patanggap na wala ng anak natin. Hindi naman bawal maging mahina eh. Pero hindi rin maganda na pinapabayaan mo yung sarili mo dahil sa nangyari. Geneva, ayoko makita ka nagkakaganito. Magluksa tayo pero alagaan din dapat natin mga sarili natin. Kaya mo bang gawin yun? Susubukan ko. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo sa akin, ipagluluto kita. Kahit ano. Hindi gumagana ang isip ko ngayon. Ipagluluto kita ng pagkain pero kailangan mong ubusin yung lulutuin ko, okay? Maiwan muna kita. Magluluto lang ako. Sam, Ano yun? pwede bang humingi ng pabor? Anong pabor yun? Pwede bang i-extend muna natin yung burol ni Joseph? Hindi ba pwedeng makasama muna natin siya kahit hanggang sa bagong taon lang? Pero sabi nila mama, bawal daw yun eh. Hindi raw magandang salubungin ng bagong taon na may patay. Wala akong pakialam sa pamahiin na yan. Gusto ko pa makasama si Joseph ng mas mahabang panahon. Itingnan ko kung anong pwedeng gawin. Nakaschedule na rin kasi lahat eh. Please? Susubukan kong kontakin yung simbahan, pati na rin tong chapel. Baka sakaling mapakiusapan ko sila. Salamat. Kakausapin ko sila. At kapag na-extend yung burol, mangako ka sa akin na matutulog at kakain ka on time, okay? Pangako. Okay, sige. Susubukan ko pero hindi ko maipapangako na mapagbibigyan tayo. Lalo na't busy na rin ang mga tao ngayon. Subukan mo lang, please. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Antayin mo ako rito. Dadalang kita ng pagkain mo. Malaki ang naging epekto ng pagkawala ni Joseph sa relasyon naming mag-asawa, Papa Dudut. Para bang sa mga sumunod na buwan ay hindi na namin na-enjoy ang buhay. Noong nagbagong taon nga ay sa halip na mag-celebrate ay natulog na lamang kami ng maaga. Hindi kaya ng puso naming salubungin ang bagong taong wala na ang anak namin. Pakiramdam kasi namin ay parang wala kaming karapatang magsaya dahil napabayaan namin si Joseph. Mabuti na lang at noong oras na yon, na sobrang napanghihinaan kami ng loob ng asawa ko ay nandoon ang mga kamag-anak at kaibigan namin na naging sandalan at suporta namin sa aming pagluluksa. Sa mga sumunod na taon ay parang lagi nang may puwang sa buhay namin na hindi mapunan-punan. Hindi namin namamalaya na dahil sa nangyari ay unti-unti na naming napabayaan ni Geneva ang pagsasama namin. Ang bawat araw ay naging mabagal. Saka na lang kami napapanatag tuwing natutulog kami dahil yon lang yung time na hindi namin nararamdaman ang sakit ng pagkawala ng anak namin. Pero tuwing gumigising kami, agad din kaming binabalot ng lungkot. Matagal bago namin natanggap ang katotohanan na matagal bago naming napatawad ang mga sarili namin. Sa mga panahon na nagluluksa kami, ay nalayo ang loob sa akin ni Geneva. Nagbago ang ugali nito. Naging malungkutin siya at tahimik at doon ko napansin na nagpatuloy ang pagkasira ng pamilya namin simula noong namatay si Joseph, Papa Dudut. Dahil sa mababang moral naming pareho ni Geneva, napabayaan namin ang buhay namin bilang mag-asawa. Parang bumabangon na lamang kami para gawin ang mga dapat gawin. Ako mismo ang nakasaksi kung papaano unti-unting nawala ang ningning sa dating masayang mga mata ng asawa ko. Inamin sa akin ni Geneva na para bang wala na raw purpose ang buhay niya. Trabaho niya ang maging ina sa anak namin pero hindi man lang daw niya nagawa yon ng maayos. Siyempre, Papa Dudut, hindi ko hinayaang ganon ang maramdaman ni Geneva. Araw-araw kong pinapaalala sa kanya kung gaano siya kabuti at kagaling na ina. Walang may gusto
sa nangyari at kahit anong pagsisisi pa ang gawin namin, ay hindi na nito may babalik pa ang buhay ni Joseph. Kung sabayan ko si Geneva sa kanyang kalungkutan ay hindi maghihilom ang mga sugat namin. Kaya ako na ang kusang bumangon para tulungang makatayo at makabalik sa dati ang asawa ko. Bilang padre di pamilya, ayoko maging ang asawa ko ay mawala sa akin kaya ginawa ko ang lahat para sabay naming magamot ang sugat sa pareho naming puso. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang hilahin kami pababa ng trahedyang nangyari sa buhay namin. Ako ang nagsilbing motivation ni Geneva para magsimula ulit at hindi ako pumayag na hindi ko may babalik ang dating Geneva na malakas, matapang at puno ng positibong pananaw sa buhay. What if lumabas kaya tayo this weekend? Tagal na tayong di namamasyal eh. Marami akong trabaho dito sa bahay eh. Magliligpit pa ako ng gamit. E di sa susunod na weekend, kung kailan hindi ka busy, sabihin mo lang sa akin para makapagpaalam ako sa trabaho. Wag na. Wala pa ako sa mood magsaya ngayon. Tulungan na lang kita. Ano ba yung mga ginagawa mo? Nagliligpit ng ano? Basta. Tapos na akong kumain, maiwan na kita rito ah. Maliligo pa ako. Sandali, tapos ka na? Hindi man lang nabawasan yung pagkain sa pinggan mo ah. Hindi ako masyadong gutom. Wala akong gana. Kahapon yan din ang sinabi mo. Wala nang nutrients na nakukuha yung katawan mo. Kaya lagi kang walang gana sa ibang bagay. Sam, alam natin ang dahilan kung bakit wala akong gana sa buhay ngayon. Alam ko, pero hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan mo planong parusahan yung sarili mo dahil sa nangyari? Hanggat kailan ko gusto. May problema ba ron? Oo, marami. Hindi maganda tong ginagawa mo sa sarili mo. Sabi mo magluksa ako hanggat kailan ko gusto. Hanggang ngayon nagluluksa pa rin ako sa pagkamatay ni Joseph. Ngayon bawal bang gawin yon? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ilang buwan na yung lumipas. Kahit sana naman may makita akong improvement. Huwag mo akong pangunahan sa mga nararamdaman ko kasi hindi mo alam kung ano yung araw-araw na tumatakbo sa isipan ko. Nawalan din ako, Geneva. Masakit din para sa akin yung nangyari. Oo, anak mo siya. Nakasama mo siya ng 8 buwan, pero ako mas mahaba ang pinagsamahan namin ni Joseph dahil dinala ko siya ng 9 na buwan bago natin siya nakasama. Magkaiba tayo ng nararamdaman, Sam. So ano to? Kompetensya na kung sino yung mas matagal na kasama ng bata? Ikaw naman na nagsimula eh. Hindi porket tanggap mo na wala na si Joseph, ibig sabihin nun ay matatanggap ko na rin yung nangyari. May kanya-kanya tayong proseso ng pagluluksa at magluluksa ako hanggat kailan ko gusto. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko matatanggap na wala na ang anak ko. Sorry, hindi kita pinipilit na tanggapin ang nangyari. Hindi rin totoo na nakamove on na ako mula sa pagkawala ni Joseph. Ako rin naman, may mga panahon na nagsisisi ako, nangihinayang. Siguro nga, totoo na mas masakit para sa iyo yung nangyari dahil mas mahaba yung naging pagsasama niyong mag-ina. Literal na ikaw ang bumuo sa kanya eh. Gusto kong maghili ang puso mo at kung hindi ka pa ready, okay lang. Katulad nga ng sinabi ko noon, walang mali sa pagiging mahina. Walang mali sa pagiging malungkot pansamantala. Pero hindi pwedeng manatili ka na lang na mahina at malungkot dahil hindi ka makakaahon sa kinaroroonan mo kung habang buhay mong dadali ng sakit. Nasasaktan ako tuwing nakikita kitang nagkakaganito. Araw-araw, ipinapanalangin ko na sana bumalik na tayo sa dati kasi namimiss ko na yung asawa ko. Pasensya ka na. Hindi ko naman ginusto na ganito yung maramdaman ko eh. Sobrang sakit lang talaga para sa akin. Sorry, alam ko pati ikaw nasaktan din sa nangyari. Sorry kung bigla na lang ako nag-shutdown. Susubukan ko. Susubukan ko, Sam. Salamat. Gusto ko na ulit makita yung babaeng matapang at independent na nakilala ko. Gusto ko nang bumalik yung dating Geneva. Hindi man ngayon pero sana makita ko na ulit siya. Salamat sa pag-intindi. Maiwan na kita. Matutulog ka na ba pagkatapos mong maligo? Oo, sana. Pagod na tong katawan ko. O sige, magpahinga ka na. Pero bukas, pwede mo ba akong samahan? Saan? Sa simbahan.
Matagal ka nang di nagpupunta sa simbahan. Samahan mo ako bukas. Okay, sige. Sasamahan kita. Ganun na nga po ang ginawa namin ni Geneva, Papa Dudut. Nagtulungan kami para makabangon mula sa nangyari sa aming pamilya. Pilit naming kinalimutan ang masamang pangyayaring yon sa buhay namin at sinubukan itong ibaon na lamang sa nakaraan sa pamamagitan ng paggawa ng bagong memories. May times na nagkakaroon kami ng relapse, lalo na tuwing may mga importanteng okasyon sa buhay namin at naaalala naming hindi na kami kumpleto. Pero time heals, ika nga nila. Dahil unti-unti ay natanggap din namin ng katotohanan na wala na talaga si Joseph. Nag-focus ako sa trabaho para makalimot, samantalang si Geneva naman ay naghanap ng mga bagong pagkakabalahan para maibsan ang kanyang pangungulila. Thankfully ay nagkaroon ng magandang balita sa buhay namin matapos ang mahabang kalungkutan noong nalaman naming buntis si Geneva. Sobrang saya naming pareho dahil nagkaroon kami ng second chance para maging magulang ulit. That time, babae naman ang naging anak namin, Papa Dudut, at pinangalanan namin itong Lorraine. Sa pagkakataong yon, ay doble-doble na ang ginawa naming pag-iingat para sa pangalawang anak namin. Inespoil namin siya sa lahat ng bagay, ginawa namin ang lahat para hindi na maulit pang nangyari kay Joseph. Kaunting kagat lang ng insekto o lamok ay agad naming ginagamot ang bata. Mapaubo man o sipon, sakit ng tiyan at kung ano-ano pang tipikal na sakit ng bata ay nagiging okay na kami pagdating doon dahil ayaw na naming maulit pa ang nangyari noon. Sa kabutihang palad ay napalaki naman naming maayos na bata si Lorraine sa sumunod na 9 na taon, Papa Dudut. Salamat po. Keep the change na lang po. Oh, ayun na yung favorite mong puto bumbong. Salamat, Daddy! Isa lang po binili nyo? Wala po kayong binili para sa inyo ni Mami? Sa susunod na lang. Busog pa ang daddy mo eh. Ako naman pass muna kasi kumain na ako niyan kahapon. Ikaw hindi ka ba nagsasawa dyan? Araw-araw ka nang kumakain yan ah. Mamaya maging kakulay mo na yung puto bongbong. Sige ka. Never po ako magsasawa sa puto bongbong. Ito na po yung best food sa buong mundo. Ay sus, basta talaga simbang gabi. Automatic nang may kasamang puto bumbong no. Kaya nga mas maaga pa tong nagigising kaysa sa atin eh. Puto bongbong lang yata habol mo kaya ka nagsisimbang gabi. Hindi po. Siyempre, nagpupunta po ako sa church para mag-pray kay Jesus. Ano namang pinipray mo? Na ano po, sana po maging healthy kayong dalawa ni Mami. Ah, ang sweet naman ng baby ko. Alam mo ba na kapag nakompleto mo raw ang simbang gabi, magagrant yung wish mo ngayong Pasko? Talaga po? Oo. Kaya po siguro hindi natupad yung hiling ko last year kasi hindi natin nakumpleto yung simbang gabi. Teka, hindi ba natin nakumpleto yung last year? Hindi yata. Hindi ko na rin maalala eh. Hindi po natin nakumpleto. Nakasulat po yun sa diary ko, kaya alam ko po yun. Last year po kasi, may work po sa hospital si Daddy. Tapos, puyat ka rin po, Mami. Kaya po hindi tayo nakapunta. Tanda mo pa talaga yun? Opo. Kaya please po, kumpletuhin natin tong simbang gabi ngayon para naman po makahiling po ako sa Pasko. Ano bang hiling mo sa Pasko? Secret po. Baka po hindi magkatotoo eh. Sabihin mo na. Promise ko. Kukompletuhin natin ngayon ang simbang gabi para magkatotoo yung wish mo. O sige na nga, sasabihin ko na nga po. Ang hiling ko po ngayong Christmas, sana po magkaroon na ako ng baby brother. Gusto mo pa magkaroon ng kapatid? Opo, palagi ko po yung pinagpe-pray bago ako matulog eh. Ayaw mo bang maging only child? Para ikaw lang ang princess namin? Gusto ko po nang may kalaro ako eh. Ang boring po sa bahay kapag pareho kayong busy ni Mami. Hayaan mo. Ako na lang magiging playmate mo. Ayoko po. Gusto ko po baby brother. Lagot ka. Gusto pa raw ng isa oh. Kasalanan mo to eh. Sinabi mo pa kasi na kailangang humiling kapag nakumpleto yung simbang gabi. Napasubo tuloy tayo. Hindi ko naman alam na kapatid pala ang gusto nito. Kala ko, laruan o gadget lang yung wish niya.
Para sana magka-idea ako kung anong ireregalo ko sa kanya sa Pasko eh. Paano ko ibabalot yung baby niyan? Paano ka makakabuo ng baby na aabot sa Pasko? Yun ang problema. Eh di next year na lang. Seryoso ka? Siraulo ka talaga. Bakit? Ayaw mo na ba? Hindi sa ayaw. Ang tanong, kaya ko pa ba? Magfo-42 na ako next year. Hindi na kaya ng katawan ko magkaanak ulit. Ikaw na lang kung gusto mo. Eh kung pwede lang sanang magbuntis ang lalaki. Ako na lang yung magbubuntis. Daddy, Mami, naririnig ko po kayo. Okay lang naman po kung hindi na ako pwedeng magkaroon ng kapatid. Bigyan niyo na lang po ako ng tablet. O ayan, narinig mo, humihirit. Tablet daw. Tignan natin kung makakapunta si Santa sa atin ngayong Pasko. Baka bigyan kanya ng tablet. Pwede rin pong papi para naman po meron akong kalaro. Mas maganda nga yun. Matagal ko na rin gusto magkaroon ng aso. O sige, mag-a-adapt tayo ng papi in one condition. Ano po yun? Need mong makumpleto ang simbang gabi, okay? Oo naman po! Wala pong problema yon. Basta ba hindi kayo masyadong busy ni Mami para po may kasama akong pumunta sa church. Yun naman pala eh. No problem yan. O siya, umuwi na tayo. May pasok pa ang daddy mo mamaya. Simula pagkabata, Pasko na ang pinaka-paborito kong holiday sa buong taon. Yun kasi yung panahon kung kailan overwhelming ang saya na nararamdaman ng buong pamilya namin. Pakiramdam namin ay napaka-positibo ng lahat. Puno ng energy at lahat ng tao'y masaya't nagdiriwang. Taon-taon ay sinisiguro kong nagkakaroon ako ng time na makasama ang pamilya ko lalo na tuwing Noche Buena. Naging bonding time na namin bilang pamilya ang paghahanda ng pagkain at pagkakaroon ng family bonding habang nag-aantay na sumapit ang alas 12. Minsan nagmo-movie marathon kami. May pagkakataon naman na naglalaro kami ng board games. Every year ay sinisiguro naming mas enjoy ang bawat Pasko kesa sa nakaraang taon. Pagsapit ng Noche Buena, salo-salo kaming kumakain sa mga masasarap na handa at tuwing nangyayari yon, isang bakanting upuan ang inilalaan namin sa hapagkainan para sa anak naming si Joseph. Wala na siya sa buhay namin pero gusto namin ni Geneva na tuwing Pasko ay may espesyal na lugar ang panganay namin sa aming pamilya. Sa ganong pagkakataon ay nararamdaman namin na mas buo kami bilang pamilya. Gusto naming ipakita na kailanman ay hinding-hindi mawawala sa puso namin si Joseph. Pero papadudot ang hindi ko inaasahan noong taong yon. Sa halip na isang bakanting upuan lang ang kailangan kong ihanda sa pagsapit ng Pasko, ay 2 upuan pala ang mababakante sa mismong araw ng Noche Buena. Katatapos lang ng simbang gabi noon, tuwang-tuwa si Lorraine dahil sa wakas ay makakapag-wish na siya dahil nakumpleto na niya ang pagsisimba simula noong nagsimula ang simbang gabi. Dala ang paborito ni Lorraine na puto bumbong ay pauwi na kami noon at nagdesisyon na kung ano ang mga pelikula na papanoorin namin buong araw habang naghihintay para sa Noche Buena. Nakahanda na rin ang grocery list ni Geneva dahil marami siyang planong lutuin noong araw na yon. Sobrang saya ko noon dahil kompleto ang pamilya ko. Wala kaming problema, wala kaming inaalala. Ang mga regalo namin para sa isa't isa ay nakabalot na at naghihintay na sa bahay. Nakaredy na rin ang mga pailaw na sisindihan namin pagsapit ng hating gabi. Habang binabagtas namin ang daan pauwi at nakikinig sa mga classic na Christmas songs, ay isang pick-up ang biglang bumangga sa sasakyan namin. Napuruhan ang likod ng sasakyan kung saan ay nakaupo si Lorraine. Pagkaramdam ko sa impact ng banggaan ay biglang lumubog ang puso ko. Agad na pumasok sa isipan ko ang anak ko. Natakot ako para sa kanya at biglang nanumbalik ang bigat ng puso ko 9 years ago nung nabalitaan kong patay na si Joseph. Ayokong mangyari ulit yon, Papa Dudut, pero yon ang nasa isip ko habang nagpapaikot-ikot ang sasakyan namin.
Kahit nahihilo ay agad akong lumabas ng sasakyan para i-check ang anak ko. Duguan nito at wala ng malay. Agad ako nagsagawa ng first aid samantalang tumawag na noon ng tulong si Geneva. Mabilis kaming nakarating sa ospital at doon ay agad na binigyang lunas ang anak namin. Sam, okay ka na ba? Oo, na-dislocate lang tong braso ko pero hindi na kailangang operahan. Mabuti naman. Ikaw, okay ka lang ba? Wala ka bang sugat? Wala, may ilang galos at pasalang ako. Malaking tulong yung suot kong seatbelt kaya hindi ako napuruhan. Salamat sa Diyos at okay ka lang. Si Lorene, Wala pa siyang malay. Natahi na yung sugat niya sa braso. Tinamaan siya ng bubog eh. Kinukunan na siya ng CT scan ngayon para malaman kung may internal damage ba siya. Diyos ko, bakit ba ito nangyari kung kailan magpapasko? Kasalanan ko to eh. Aksidente yung nangyari at wala kang kasalanan doon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maayos na naging pagpapatakbo mo ng sasakyan. Kung may kailangan managot, dapat yung pick up yun. Hindi nagminol sa intersection yung driver eh. Ano palang balita tungkol doon? Kumusta yung mga sakay ng kabilang sasakyan? Wala naman daw napuruhan sa kanila. Nakausap ko yung driver. Nandito rin sila sa ospital ngayon. Maya-maya may pupuntang pulis dito para mag-imbestiga. Gusto ko silang makausap. Nasaan sila? Sam, wag na. Pasko ngayon. Malala na tong nangyari sa atin kaya hayaan mo na lang muna sila. Paano ngayaan? Hanggang ngayon wala pang maalay ang anak natin dahil sa kanila. Nasira raw yung brake ng sasakyan nila. Nakausap ko na. Humihingi na sila ng tawad sa nangyari. Tutulong naman daw sila sa mga gastos natin dito sa ospital. Hindi nila tayo tatakbuhan. Dapat lang. Kapag may nangyari talaga kay Lorene, pananagutin ko sila. Walang mangyayaring masama kay Lorene. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sabihan mo ko kapag nandito na yung mga pulis. Gusto ko magsampa ng kaso sa mga bumangga sa atin. Reckless driving yun. Sam, wag mo na munang isipin yan. Mag-focus na lang muna tayo kay Lorene. Hindi maganda na galit at sama ng loob yung nananaig sa emosyon natin ngayon. Ang kailangan natin, kumalma, okay? Huminahon ka muna. Dapat nasa bahay na tayo ngayon eh. Dapat nagpe-prepare na tayo para sa Noche Buena. Hindi dapat tayo nandito ngayon. Wala na tayong ibang magagawa kundi harapin kung ano man tong nangyayari sa atin ngayon. Kapag bumalik na si Lorene, pwede naman nating dalhin yung handa natin dito, di ba? Dito tayo mag-celebrate ng Pasko. Paano tayo makakapag-celebrate kung ganito ang estado natin ngayon? Kung gusto, may paraan. Pwedeng-pwede tayo mag-celebrate kahit ganitong nangyari sa atin. Pero paano kung may Huwag masamang... mong isipin yan. Walang mangyayaring masama kay Lorene, okay? Makakaligtas siya. Hindi ko kakayanin, Geneva. Kapag mawala na naman tayo ng anak. Huwag naman sana. Hindi na tayo mawawalan. Hindi ako papayag na mangyari ulit yon. Natuto na tayo sa nangyari dati, di ba? Gawin natin ang lahat para maligtas si Lorene. Magtiwala tayo sa mga gumagamot sa kanya at manalig tayo sa Diyos. Tsaka malaki raw yung naitulong ng first aid na ginawa mo sa kanya kanina eh. Napahinto mo agad yung pagdurugo ng sugat niya eh, kaya hindi siya gaanong nawalan ng dugo. Mabuti naman kung ganun. Natawagan mo na ba sina Mama at Papa? Alam na ba nila yung nangyari? Oo, na-update ko na sila. On the way na raw sila. Nagpadala ko ng damit para makapagbihis tayo. Sabihan mo silang mag-ingat. Oo, papaalalahanan ko ulit sila mamaya. Halika na, pumunta na lang muna tayo sa kwarto ni Lorene. Doon na tayo maghintay. Sige, ikaw, wala bang masakit sa'yo? Magpacheck ka muna kaya. Okay lang ako, walang masakit sa akin. Sure ka? Oo, na-check mo na ako kanina, di ba? Gusto ko lang makasiguro. Huwag mo na akong alalahanin. Okay na okay ako. Nang gabing yon ay sa ospital na kami nag-celebrate ng Pasko. Malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil kahit sugatan ay kumpleto at safe na ang pamilya ko. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Panginoon noon dahil okay ang anak ko. At hindi ito nagkaroon ng internal injury na unang ikinabahala ko, Papa Dudut. Akala ko talaga noon ay mawawalan na naman ako ng anak. Kapag nangyari yon ay hindi ko na talaga kakayanin. At baka mabaliw na lamang ako. Habang nagpapahinga sa ospital ay bigla akong ginising ni Geneva kakatapos lang noon ng kasiyahan matapos mag-celebrate ng Pasko ang lahat.
Mag-uumaga na noong sabihan ako ni Geneva na hindi maganda ang pakiramdam niya. Bigla na lang itong nagsusuka. Masakit daw ang ulo niya at nahihilo siya. Saka lang nag-sink in sa akin ang isang realisasyon. Sa sobrang pag-aalala ko kay Lorraine ay hindi ko na na-check ang asawa ko pagkatapos ng aksidente. Wala din naman kasi siyang anumang matinding sugat na tinamo maliban sa mga pasa at galos. Sa katunayan ay siya pa ang nagbantay sa amin habang pareho kaming ginagamot ng mga doktor ni Lorraine. Akala ko ay okay lang ang asawa ko. Pero noong nalaman kong may masama itong nararamdaman, ay agad akong nagpatawag ng nurse. Bago pa man sila makarating ay nawala na ng malay si Geneva at nag-seizure na siya, Papa Dudut. Agad siyang tinignan ng doktor at makaraan ng ilang oras ay dumating sa akin ang balitang wala na ang asawa ko. Nagkaroon daw siya ng internal bleeding sa utak at huli na ang lahat. Ayon sa doktor ay hindi siguro agad naramdaman ni Geneva na may dinadamdam siyang sakit dahil na rin sa adrenaline at sobrang pag-aalala para sa amin ng anak ko. Papadudot muling gumuho ang mundo ko ng araw na yon. Kung kailan Pasko ay muling nalagasan na naman ang pamilya namin, Papa Dudut. Simula noon ay nag-iba na ang tingin ko sa Pasko. Daddy, sisindihan ko na ba yung kandila para kina Mami at Kuya Joseph? Okay, sindihan mo na. Ipe-prepare ko lang tong Bake Mac. Ayan, nasindihan ko na. Wow! Ang bango naman itong kandila. Scented candle yan. Favorite scent yan ng mami mo. Lavender. Tapos, ano naman po itong kay Kuya Joseph? Ano ba? Hindi ko na maalala eh. Ano bang nakalagay dyan? Sandali lang po, check ko. Baby powder po ang nakalagay eh. Oo. Baby powder nga. Ano, amoy baby ba? Parang medyo sweet siya, Daddy. Parang amoy ng cologne. Talaga ba? Opo. Daddy, tulungan ko na po kayo dyan. Ano po bang pwede kong ayusin? Ilagay mo na yung mga plato sa table. 4 lahat yan ha. Okay po. Akin na lang tong reindeer na plato. Tapos sa inyo naman po yung may Santa Claus. Tapos para kay Mami naman tong plate na may snowman. At kay Kuya Joseph naman yung may design ng Christmas tree. Yung upuan nila Mami at Joseph, naayos mo na ba? Hindi pa po, pero isusunod ko na po, Daddy. Ayan, complete na. O heto, ready na rin yung pagkain natin. Maupo ka na. Sige po. Ang konti lang ng food natin ngayon, Daddy, no? Tayo lang naman ang kakain eh. Ano, kain na tayo para makanood tayo ng fireworks mamaya. Sige po. Oh, pray muna tayo bago kumain. Sige po, Daddy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at sa mga pagkaing ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa gabing ito ng bisperas ng Pasko, kami po'y nagpapasalamat sa pagdiriwang ng pagdating ng aming tagapagligtas, si Jesus. Naway maging daan ang aming pagtitipon para magkaisa sa pagmamahal, pagkakaisa at pagpapatawad. Pagpalain po ninyo ang aming pagkain at ang bawat isa sa amin. Sa pagkakataong ito, inaalala rin po namin ang mga mahal naming pumanaw, lalo na po sa araw na to, sa anibersaryo ng pagpanaw ni Geneva at Joseph. Kami po'y nagdarasal para sa kanilang mga kaluluwa. Naway maramdaman nila ang iyong kapayapaan at pag-ibig sa kabilang buhay. Gabayan po ninyo kami sa patuloy na pag-alala at paggalang sa kanilang mga alaala. Lord, sana po maging happy ang Christmas ni na Mami at Kuya Joseph dyan sa langit. Nag-prepare po kami ng space para po sa kanila dito. Ang hiling ko po ngayong Pasko, sana po maging masaya na ulit si Daddy katulad ng dati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bakit naman yun ang winish mo para sa akin?
Hindi ba ako happy? Parang hindi po kasi kayo happy eh. Happy naman ako kasi nandyan ka. Medyo malungkot lang kasi hindi tayo kompleto. Pero masaya ako ngayon. Daddy, miss niyo na po ba si Mommy? Oo naman. Miss na miss ko na ang mami mo. Sobra. Miss ko na yung taon-taon na panonood natin ng mga Christmas movie. Miss ko na yung mga luto niya. Miss ko na siyang yakapin. Ako rin po, miss ko na rin po si Mommy. Ipag-pray na lang natin siya palagi na sana happy na siya sa heaven kasama ang Kuya Joseph mo. Sa tingin mo po ba, Daddy, nag-celebrate din kaya sila ng Christmas sa heaven? Oo naman. Sigurado akong magkasama sina Mami at Joseph doon ngayon. Nasa isang table din sila katulad ng ginagawa natin. Tapos may 2 upuan din sila doon para sa atin katulad dito na may 2 upuan din sila na naka-ready. Tapos sabay po tayo nagsa-celebrate at kumakain? Oo, parang gano'n na nga. Hindi man tayo magkakasama, pero parang kasama na rin natin silang nagsa-celebrate. Taon-taon, gano'n na po ang naging tradisyon namin ng anak ko. Lagi kami naglalagay ng 2 bakanting upuan sa hapagkainan tuwing Pasko para maging buo ang pakiramdam naming mag-ama. Weird man para sa iba pero yun na rin ang tanging naisip namin para makaiwas sa kalungkutan na maaari naming maramdaman sa pinakaimportanteng araw sa buhay namin. Nakakalungkot man na 2 death anniversary ang taon-taon naming inaalala tuwing Pasko, pero sinisiguro naman namin ng anak ko na kapag nagdiriwang kami ng Kapaskuhan ay walang lugar ang kalungkutan sa puso namin sa mga oras na yon. Papadudot, hindi na po ako nakapag-asawang muli at kung ako ang tatanungin ninyo ay wala na akong planong mag-asawa pa. Ang pag-ibig ko ay para kay Geneva ay mananatili na sa puso ko habang buhay at hindi ko na ma-imagine pa na ibigay ito sa ibang babae. Kung meron man akong pagbibigyan nito ay walang iba kundi para na lamang sa anak kong si Lorene. Marami pa kaming pagdadaan ng 2 at pinapangako ko sa anak ko na ibibigay ko ang lahat. Of stories. Dear Papa Dudut, Porke ba kumatok na, papapasukin mo na? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Pedro, 70 years old. Nangyari ang ibabahagi ko sa inyo may 10 taon na ang nakakalipas. Sa edad kong ito marahil ay may mga nag-iisip sa inyo na baka masaya na akong nakapag-retire kasama ang pamilya ko. Sa totoo lang ay umabot na ako sa edad na ito ng mag-isa. Pinili kong mag-isa sa mahabang panahon dahil bukod sa nakasanayan ko na, pakiramdam ko ay yon ang makakabuti sa akin. Hindi ko inalintana ang mga sinasabi ng ibang tao na dapat ay naghanap ako ng makakasama ko sa buhay. Dahil hindi biro ang pag-iisa lalo na sa aking edad. Sinabi ng ilan na kailangang may mag-alaga sa akin. Sinagot ko sila at sinabing kahit sa edad ko, kaya kong alagaan ang sarili ko at hindi ako aasa sa iba para gawin yon. Naging matigas ang pagsagot ko sa mga pangungumbinse sa akin ng ibang tao tungkol sa aking pag-iisa. Tulad na lamang ng naging kapitbahay ko na si Donna. Mas matanda lang ako noon sa kanya ng 5 taon. Nagkaroon siya ng 7 anak sa 3 magkakaibang lalaki. Wala siyang nakarelasyon noong mga panahong kinukonsumi niya ako sa buhay ko. Pero hindi raw siya nawawala ng pag-asa na makajackpot na siya sa susunod niyang makakarelasyon.
Uunahan ko na kayo Papa Dudut at mga kabarangay. Hindi naging kami ni Donna kahit mapunta pa tayo sa dulo nitong aking kwento. Gusto ko lang siyang isali sa kwento ko ngayon dahil malaki ang naiambag niya sa buhay ko at sa panibagong taong kumatok sa aking pintuan. Naalala ko noon isang hapon ng Miyerkules nang sumulpot si Donna para storbohin ako. Nakaupo ako noon sa aking maliit na bakuran at nakaidlip. Kakatapos ko lang noon na magdilig ng mga halaman ko at medyo sumakit ang likuran at tuhod ko. Kaya naman minabuti kong magpahinga pero hindi ko yon nagawa ng maayos dahil sa pagdating ni Donna. Kuya Pedro! Psst! Kuya Pedro! Ano na naman ba, Donna? Nakita mo nagpapahinga ako eh. Ay, akala ko kasi nagpapatan kayo eh. Nagpapatan? Yung ginagawa ng mga kano, yung nagbababad sa araw para medyo umitim. Bakit pa ako magpapaitim eh? Halos uli-uling na nga ako. Oo, huwag kayong magalit. Nakakagalit kasi ang pang-iistorbo mo. Ang sungit nyo talaga, Kuya Pedro. Hindi naman nagkakalayong edad natin pero kung makakuya ka eh, kala mo laki na agwat ko sa'yo. Ay, ganun ba? Mukha kasing 20 years ang tanda nyo sa akin eh. Eh dahil siguro yan sa dalas ng pagsusungit ninyo. Balita ko ay nakakatanda ang pagsusungit at pagkukunot ng noo. Kaya bawas-bawasan mo yun. Huwag mo nga ako pinakikialaman, Donna. Kung wala ka ibang kailangan, umalis ka na. Kailangan ko ng pahinga ngayon dahil marami na naman akong kailangan gawin sa bahay mamaya. Hindi ka nakakatulong. Ay, may maitutulong ako sa'yo, kuya. O, sige, Pedro na nga lang. Pwede ba kitang tawaging Pedro? Mas maganda, huwag mo na akong tawagin kahit kailan. Ay, hala siya. Iba talaga kapag nagkakaedad na at mag-isa pa. Pati ang pag-iisa ko sa buhay eh, papakailaman mo pa talaga ha? Wala ka ba ibang magawa sa buhay mo? Maglinis sa bahay, magpakain ng sandamakmak mong anak. Tapos na lahat yan, kaya marami akong time para pagsabihan ka. Sinabi ko bang pagsabihan mo ako? Bakit? Anak mo ba ako? Naku, ikaw talaga, Pedro. Kung hindi ka lang lalaki, iisipin kong umuurong na ang regla mo. Ang sungit mo kasi. Magsusungit talaga ako sa mga taong walang ibang magawa, kundi usisain at pakailaman ang buhay ko. Ouch ha? Concern lang naman ako sa'yo. Bakit ka magiging concern? May sakit ba ako? Baldado ba ako? May nakatusok bang dextro sa akin? Naku, si Pedro talaga. Masungit na, piloso po pa. Piloso po ako sa mga taong walang ibang ginawa kundi... Makialam sa buhay mo. Alam ko na yan. Oo bakit nakikialam ka pa rin? Hindi naman sa nakikialam, pero gusto ko lang payuhan ka. Sinabi ko bang kailangan ko ng payo mo? Kailangan mo kahit hindi mo hingin. Umalis ka na lang, Donna, para mabuo ko pa ang pahinga ko. Mas lalo lang nagiinit ang ulo ko dahil sa'yo eh. Naalala ko nung karelasyon ko pa ang mga tatay ng mga anak ko. Marami yon. Sino sa kanila? Eh di sila lahat. Pambihira talaga tong babaeng to. Oy, wag mo na akong i-judge. Naging masaya naman ako sa mga ex ko kahit hindi kami nagkatuluyan. Masaya ba yung papalit-palit ka ng karelasyon? Masaya ba yung nag-iiwan sila ng mga anak sa'yo? Masaya ba yung para sa mga anak mo? Naku, pasalamat ka, Pedro, nakapagsimba ako last month, ha? Hindi kita papatulan dyan sa mga sinasabi mo. Ang gusto ko lang naman puntuhin sa mga sinasabi ko, try mo rin magmahal, umibig, lumandi. Try mo. Promise ko sa'yo, mawawala lahat ng galit mo sa katawan. Mas marunong ko pa sa akin eh, masaya naman ako mag-isa. Sinasabi mo lang yan pero I'm sure kapag sumasapit ang gabi't mag-isa ka na lang sa kama, bigla kang malulungkot dahil wala kang makayakap at makwentuhan tungkol sa nangyari sa buong araw mo. Marami kong una na kayakap. Ay bakit ako kwentuhan mo ba sila? Marami akong halaman. Sila ang kinukwentuhan ko. Alin dyan sa mga halaman mong sumasagot sa mga kwento mo? Itong anthurium. Baka itong aloe vera. Ay, baka itong kalachuchi. Humanap ka na lang ng ibang kausap mo. O teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ang madaldal sa mga halaman mo? Ewan ko sa'yo, Donna. Ewan ko sa'yo. Lumabas ako noon ng bahay at pumunta kung saan para makaiwas na kay Donna. Hindi naman niya ako sinundan pero naramdaman kong pinagmamasdan niya kung saan man ako noon papunta.
Ang balak ko lang sana noon ay magtago lang pagkalabas ko ng bahay at hintayin na makaalis si Donna. Pero hindi naman siya kaagad umalis noon sa bahay kaya napilitan akong lumiko ng ibang kanto. Naglakad ako kahit na masakit na ang mga tuhod ko at medyo inaantok pa. Siniguro kong matatagalan ako sa paglalakad para pagkabalik ko ng bahay ay wala na si Donna sa labas ng gate ko. Nagpahinga lang ako saglit at sumandal sa isang poste na nakita ko sa kabilang kanto. Inabol ko ang aking hininga dala ng matinding pagod. Hindi na talaga sanay ang katawan ko sa paglalakad ng malayo. Lagi lang kasi ako noon na nasa bahay at hindi talaga ako lumalabas kung hindi naman kailangan. Napilitan lang talaga akong lumabas para maiwasan na ang pakialamerang si Donna. Noong nakabawi na ako ng lakas, naglakad pa akong muli. Medyo natuwa ako dahil nakalanghap din ako ng ibang hangin bukod doon sa nakapaligid sa aking bahay. Hindi ko na inalintana ang pagsakit ng aking mga tuhod dahil nasiyahan ako sa pagbamasid sa paligid ko. Hanggang sa nadaanan ko ang isang maliit na bakery. Naglaway ako sa may nakita kong tinapay papadudot kaya kinapa ko ang aking bulsa. At nasaktuhan namang meron akong dalang barya mula sa sukli ko sa pinangbayad sa inuming tubig ko noong bandang umaga. Binilang ko yon at saka inisip kung ano ang kakayaning mabili ng mga baryang yon. Nakakuha ko ng 3 malunggay pandesal, 1 Spanish bread at 2 puding. Natuwa ako dahil kasya na yon hanggang bukas ng hapon. Naglakad na ako pabalik sa bahay matapos iabot sa akin ng tendera ang mga nabili kong tinapay. Hanggang sa napansin kong sumunod sa akin ang isang gusgusing batang babae na tansya ko ay nasa 8 taong gulang lamang noon. Kanino mo pa ako sinusundan? Anong kailangan mo, bata? Hindi po bata ang pangalan ko. Ningning po. Ay, wala akong pakialam sa pangalan mo. Huwag mo na ako susundan, ha? Eh bakit po hindi kayo pwedeng sundan? Masama po ba kayong tao? Kasi ang sabi po ng tatay ko dati, huwag sundin ang mga masasamang tao. Iba ang sundin sa sundan. Ang gusto ko, huwag mo kong sundan. Eh ano po ba pinagkaiba nung sundin tsaka sundan? Itanong mo sa tatay mo. Eh wala na po akong tatay. Oh, problema ko ba yon? Sabi niyo kasi itanong ko sa tatay ko eh. Sumagot lang naman po ako. Ay, ang daldal mong bata ka. Yan nga rin po ang sabi ng tatay ko. Ay, umuwi ka na nga sa inyo. Wala na akong lakas para makipag-usap pa sa'yo. Wala po akong uuwian eh. Problema ko ba yon? Sabi niyo po kasi umuwi ako sa bahay namin. Sumagot lang naman po ako. Eh, pagkapiloso pa rin, no, Mingming. Ningning po, hindi Mingming. Hindi naman po ako nagmimiyaw. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Ang gusto ko, sundin mo ang sinasabi ko. Hindi po susundan? Nakakaubos ka ng pasensya. Nagtatanong lang naman po eh. Magtanong ka sa ibang tao, huwag sa akin. Bakit hindi po pwede sa inyo? Hindi po ba kayo tao? Eto na naman tayo. Uuwi na ako. Huwag mo ako susundan, ha? Huwag kayong susundan o huwag kayong susundin? Alin po ba sa dalawa yung gusto nyo? Sundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo kong sundan. Ang sungit nyo naman po. Eh, ang kulit mo kasi. Eh makulit po ako pero hindi naman po ako masamang tao. Bakit? May sinabi ba ako na masama ka? Eh kasi po 'di ba, pwede tayong magalit sa mga masasamang tao. Eh bakit kayo nagagalit sa akin? Hindi naman po ako masamang tao. Alam mo, subukan mo maghanap ng pwede mong makausap kasi ayoko makipag-usap sa'yo. Bakit naman po? Ayan na naman. Bakit ayan na naman po? Bata, Ningning po. Ningning, bibigyan kita ng 1 pandesal. Talaga po? Salamat po! Kasi kanina pa po ako nagugutom eh. Kapag nagugutom ka ba nagiging palatanong ka. Hindi naman po. Marami lang po akong tanong kasi marami po akong gustong maintindihan. Hindi lahat ng bagay kailangan mo maintindihan. Kailangan mo lang tanggapin na ganun talaga yon. Po? Ay, kunin mo na lang tong pandesal at umalis ka na, ha? Sige po. Huwag mo ako susundan. Pero susundin ko po kayo?
Oo! Pag susundin ko po ang sinabi nyo na huwag kayong susundan po, hindi na ba kayo magsusungit? Hindi ko na sinagot pa ang huling tanong ni Ningning at nagmadali na akong makalayo sa kanya. Nilingon ko siya nang nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad at nakita kong kinain na niyang malunggay pandesal na inabot ko. Nakita ko siyang upo sa gilid ng bakery at doon ay napapasayaw pa habang kinakain ang binigay ko. Yun ang pagkakataon ko para mas lalo pang bilisan noon ang paglalakad dahil baka sundan pa niya ako. Halos lumuwa noon ang baga ko sa paglalakad ng mabilis, Papa Dudut. Nung nakarating na ako sa bahay ay agad akong nagtungo sa kusina para uminom ng maraming tubig. Napagod ako sa paglalakad ng mabilis pero mas napagod akong makiusap sa batang si Ningning. Bigla ko tuloy naalala sa kanya ang anak kong babae. Kaedad lang ni Ningning ang anak kong si Joy noong kinuha siya sa akin ng una kong naging asawa na si Letty. Tinakbo niya sa akin si Joy noong nakakilala siya ng isang lalaki na taga Middle East na nangako sa kanya ng magandang buhay. Hindi ako nagsuspecha na merong iba si Letty, pero napapansin kong madalas siyang may kausap sa kanyang cellphone tuwing madaling araw. Ang sinabi niya sa akin ay kausap lang daw niya ang ninang ni Joy para sa plano niyang magnegosyo. Nagtiwala ako, Papa Dudut, pero yun pala ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ko. Nagising na lamang ako isang umaga, wala na ang damit ng mag-ina ko. Sinubukan kong tawagan si Letty pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hinahanap ko siya sa mga kamag-anak niya pero nakatikom ang mga bibig nila. Halos mabaliw ako noon sa pangulila sa mag-ina ko hanggang isang araw bumalik si Letty. Natuwa ako dahil akala ko ay makukumpleto na kami pero meron lang siyang pinapirmahan sa akin para legal nang maitawid sa ibang bansa ang anak naming si Joy. Hindi ako pumayag noon sa gusto ni Letty at sinikap ko pa siyang kumbinsihin na manatili na lamang sa piling ko. Pero sinabi niya sa akin na hindi na siya masaya at nakahanap na siya ng pagmamahal sa iba. Wala akong nagawa sa gusto ni Letty. Kaya pinaglaban ko na lamang na makasama ang anak naming si Joy. Sinabi kong iwan na lamang niya sa akin si Joy kung balak niyang sumama sa iba pero nagmatigas si Letty. Sinabi niyang para rin kay Joy ang ginagawa niya. Hindi ko maintindihan noon si Letty hanggang sa sinabi niyang taga Middle East. Nakarelasyon niya ang tatayong ama ni Joy para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Kinumbinsi niya akong mayaman ang lalaking yon at kaya niyang ibigay ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay kay Joy. Pinamukha sa akin ni Letty lahat ng kakulangan ko pagdating sa pera para lamang mapapayag ako. Napapayag nga ako noon, Papa Dudut, pinirmahan ko ang papeles na nilatag ni Letty. Hindi na ako nakapag-isip noon dahil gusto kong mabigyan ng mas magandang buhay ang anak kong si Joy. Nung nakalisa si Letty ay saka ko na-realize ang kamali ang ginawa ko. Nabigla lang ako sa pagpirma pero noong natauhan na ako ay wala na akong magawa. Yun ang huling beses na nakita ko si Letty. Wala na rin ako naging balita sa kanila ni Joy mula noon. Sa paglipas ng mga araw ay nakaramdam ako ng lungkot dahil naalala ko ang anak kong si Joy. Sinisi ko si Ningning dahil doon, Papa Dudut. Sinubukan ko na kasing tanggalin sa alaala ko ang anak kong si Joy dahil nasasaktan lamang ako kapag naaalala ko siya. Nagkulong akong muli sa kwarto ko dahil nawalan ako ng gana na asikasuhin muli ang sarili ko. Saka lang ako lumalabas noon kapag hindi ko na makayanan pa ang labis na gutom. Napabayaan ko na rin ang mga alaga kong halaman pero narinig kong may mga nagpubuhos ng tubig doon. Sinilip ko mula sa bintana at nakita ko si Donna. Nakita niyang nakasilip ako kaya naman kumaway siya. Agad kong sinara ang bintana ko at saka nagbalik sa pagkakahiga. Inayaan ko na lamang si Donna sa ginawa niya sa mga halaman ko dahil wala akong lakas noon para makipagdiskusyon sa kanya. Kahit aminado akong nag-aalala ako noon sa mga halaman ko, ay hindi ko pa rin kinaya ng katawang kong manumbalik ang sigla at gana ko sa pag-asikaso sa mga yon.
Natapos lamang ang pagmumukmuk ko noong dumaan ang nag-aabot ng mga bill ko sa kuryente at tubig. Noong nakalabas na ako ulit, saka ko binigyan ng pansin ng mga halaman kong halos malunod na rin dahil sa dami ng mga pinangdilig ni Donna. Napailing na lamang ako at saka kinuha ang mga kailangan ko para ayusin ang mga halaman ko. Na-enjoy ko ang pag-aayos ng mga halaman kaya hindi ko na napansin na may nakatingin na sa akin habang ginagawa ang trabaho ko. Noong tumayo ako para kumuha ng dagdag na lupa sa kabilang side ng bakuran ko, ay nakita ko si Ningning. Parehas pa rin ang suot niya noon. Ilaw na oversized t-shirt ng mukhang bestida niya yon dahil lumagpas na hanggang sa sakong niya. Madungis pa rin si Ningning noon at walang sapin ang mga paa niya. Napailing na lamang ako dahil alam kong mangungulit na naman siya. Nangyari nga ang iniisip ko. Nagsimula na naman siyang makipag-usap sa akin, Papa Dudut. Magandang hapon po, tatay! Huwag mo nga akong tawaging tatay. Hindi kita anak. Hindi po ba pag matanda ang lalaki, tinatawag na pong tatay? Tinatawag mo lang na tatay ang isang lalaki kapag ama mo siya. Ah, meron po ba kayong anak? Eh bakit ka ba nandito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Sinundan ko po kayo nung naubos ko yung pandesal na binigay nyo. Paanong nasundan Ang bilis kong nakawala sa'yo. Akala nyo lang po mabilis kayo. Naabutan ko nga po kayo Pero nagtago lang ako kasi baka po sungitan nyo po ako ulit. Talagang susungitan kita kasi makulit ka. Umalis ka na nga. Ano po yung ginagawa nyo? Inaayos ko mga halaman ko. Kaya umalis ka na para matapos ko na to. Kapag inabot ako ng dilim, hindi ko na makikita itong mga ginagawa ko. Maglagay po kayo ng ilaw kapag madilim para makita nyo po. Ay, ayoko na makipag-usap sa'yo ha. Umalis ka na sabi. Teka lang po. Ano na naman ba? Itatanong mo na naman ba kung anong pinagkaiba ng sundin at sundan? Ibabalik ko lang po sa inyo ang malunggay pandesal na binigay nyo. Paano mong ibabalik naubos mo na nga? Pinagloloko mo ba ako? Hindi po. Bumili po ako. Andito nga po sa bulsa ko Ito po Kainin mo na lang yan para mabawasan ang kadaldalan mo. Ibabalik ko lang po sa inyo tong pandesal. Hindi ibabalik, ibibigay. Pag ibabalik, ibig sabihin, hiniram lang. Bakit? Yun bang eksaktong pandesal na binigay ko sa nung nakaraan ang ibabalik mo? Hindi naman, di ba? Ibang pandesal na yan, di ba? Naiintindihan mo ba? Hindi po. Ay, ang hirap mong kausap. Kayo nga po ang mahirap kausap Gusto ko lang naman pong ibalik tong pandesal sa inyo. Wala ka na ngang ibabalik kasi naubos mo na yung pandesal na binigay ko sa'yo dati. Ibang pandesal na yung hawak mo. Parehas po kasi ng sukat, kulay, amoy at lambot ng pandesal na binigay nyo tong pandesal na nabili ko. Pero magkaiba pa rin yon. Natagalan po ako sa pagpili ng pandesal na katulad nung inabot ninyo. Tiningnan ko pong mabuti kung alin din yung kaparehas ng pandesal na binigay nyo Wala ka nang mahahanap na katulad ng pandesal na binigay ko sa'yo dahil nag-iisa lang yon at naubos mo na. Kaya nga wala ka nang maibabalik sa akin, di ba? Naiintindihan mo na. Hindi pa rin po. Basta po ang alam ko, sabi ng tatay ko dati, kapag may ginawa siyang mabuti ang isang tao, ibabalik mo po yun sa kanya. Mali ang pagkakaintindi mo sa sinabi sa'yo ng tatay mo. Mali po ba? Hindi niyo po kasi pinaliwanag sa akin ng mabuti Kasi po nasa langit na po siya. Gaano ka naman kasigurado na nasa langit ang tatay mo? Napupunta raw po kasi sa langit ang mga tatay. Mali yan. O bakit naman po? Hindi lahat ng tatay napupunta sa langit. Yan na lang ang tandaan mo. O siya, umalis ka na para makapagtrabaho na ako. Napupunta raw po kasi sa langit ang mga tatay. Nanikip ang dibdib ko nang sabihin yon ni Ningning, Papa Dudut. Gustuhin ko man noon na makipagtalo pa kay Ningning ay hindi ko na rin nagawa pa dahil nang hina na naman ako ulit. Napupunta raw po kasi sa langit ang mga tatay. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang linyang ito ni Ningning. Isa akong tatay pero sigurado ako noon na hindi ako mapupunta sa langit. Ni makasilip sa gate na ginawa ng Diyos, papasok sa kaharian niya ay imposible ko noon na magawa.
Hindi ako naging mabuting ama hindi lang sa anak kong si Joy kundi sa isa ko pang anak na si Ira. Si Ira ang naging bunga ng pagmamahalan namin ni Mercy, ang pangalawa kong naging karelasyon. Natagalan bago ko sumubok ulit na magmahal after kong iwan ni Letty Papa Dudut. Noong nakilala ko si Mercy ay sinubukan ko siyang iwasan dala ng takot na baka mawala rin siya tulad ni na Letty at Joy. Kaya naman kahit nararamdamang kung gusto ko na si Mercy ay nagpigil ako. Pero talagang naging mapilit si Mercy na makilala ko at doon ay nagpaubaya na ako sa kanya. Muli akong sumugal na magmahal sa piling ni Mercy at hindi ko naman yon pinagsisihan. Pinaramdam ni Mercy sa akin na ako lamang ang mamahalin niya sa hirap man o sa ginhawa. Hindi ko siya noon magawang pakasalan dahil kasal pa ako noon kay Letty, pero inintindi niya yon. Para sa kanya ay sapat na noon na magkasama kaming dalawa hanggang sa aming pagtanda. Pero hindi yun nangyari, Papa Dudut, dahil sa isang trahedyang sumira ng lahat sa akin. Umuwi ako noon ng probinsya para bisitahin ang kapatid kong nagkasakit. Iniwan ko ang mag-ina kong sina Mercy at Ira sa dati naming bahay. Isa yung malaking pagkakamali sa akin noon, Papa Dudut. Nakiusap sa akin sina Mercy na sumama na lamang sa pag-uwi ko sa probinsya, pero tumanggi ako dahil sabi kong balikan lang naman ako, Papa Dudut. Sinabi ko rin na kailangang may magbantay sa bahay. Hindi ko na naisip noon na ang mag-ina ko ang kailangang mabantayan mula sa mga masasamang loob. Nalaman ko na lamang pagka-uwi ko na pinatay ang mag-ina ko ng 3 lalaking nanloob sa bahay namin. Andito ka na naman, bata ka. Kahapon lang andito ka na. Tapos ngayon. Ningning na lang po ang itawag niyo sa akin. Kayo po, anong itatawag ko sa inyo? Wala kang dapat itawag sa akin dahil hindi kita kilala. Ako nga po si Ningning. Ano na naman ba kailangan mo? Wala na po kasi akong mapupuntahan eh. Nalibot ko na lahat dito. Lumibot ka ulit. Pero umiwas ka rito sa bahay ko. Gusto ko po kasi kayong makausap eh. Ayaw kitang kausap. Marami akong ginagawa. Nakaupo lang naman po kayo tapos nagpapaypay. Nagpapahinga lang ako. Pambuelo ko ito sa dami ng kailangan kong trabahuhin mamaya. Mamaya pa naman po pala yung trabaho nyo. Baka po pwedeng magkwentuhan muna tayo. Kahit ako na lang po yung magpaypay sa inyo para hindi kayo mapagod. Ano ba magkwentuhan? Umarap ka nga ng mga kaedad mo. Doon ka makapagkwentuhan, hindi sa akin. Gusto ko po kayong kausap kasi natututo po ako sa inyo eh. Wala ka matututunan sa akin. Umalis ka na. Meron po. Sabi nyo nga eh, hindi lahat ng tatay napupunta sa langit. Yun lang ang paniniwala ko. Ay, asan ba ang nanay mo? Hindi ko na po nakilala ang nanay ko eh. Iniwan daw po ako sa tatay ko nung baby pa lang ako. Sinabi ba ng tatay mo yan? Hindi po. Yun po yung naging asawa po ni tatay. Stepmother mo? Yun po bang tawag dun? Kapag di mo nanay ang kinakasama ng tatay mo, stepmother ang tawag doon. Stepmother? Asan ang stepmother mo? Bakit hinahayaan kanyang gumala sa ganyang itsura mo, ha? Hindi ko na po alam eh. Paano hindi mo alam? Nung nilibing po kasi si tatay, sumakay kami ng bus. Tapos iniwan niya po ako sa kalye. Ano? Ba't yung ginawa yun sa'yo? Eh sabi po kasi niya, para raw po akong pusang kalye. Mabubuhay daw po kahit mag-isa ko lang. Kalokohan. Totoo po yun. Nabuhay naman po ako eh. Tsaka po sabi niya po, kapag niligaw niya ako, may makakahanap po sa akin. Aampunin daw po ako tsaka mamahalin. Parang yung dati kong pusa na napulot namin ng tatay ko. Tao ka. Hindi ka pusa para iligaw. Ay. Oy, kumain ka na ba? Mamaya pa po kapag gabi na. May nag-iiwan po ng pagkain dun sa paradahan ng jeep eh. Aabangan ko lang po yun. Bubuksan ko ang gate. Papapasukin niyo na po ako sa bahay niyo? Hanggang dito ka lang sa bakuran ko, ha? Hindi ka pwede pumasok sa loob ng bahay dahil ang dumi mo. Dito ka kakain. Kayo na po magpapakain sa akin? Ngayon lang to. Sa susunod, bumaya ka ulit sa mga pusa na naghahanap ng pagkain sa kalye. Naintindihan mo? Nagpainit ako ng tubig para sa instant noodles na pinakain ko kay Ningning.
Pinagtimpla ko rin siya ng gatas at inabutan ng isang basong tubig. Binigyan ko rin siya ng chocolate na panghimagas niya at natuwa siya. Binulsa niya yon para may kainin daw siya kinabukasan. Inayaan ko siyang manatili sa bakuran ko dahil paggabi na rin noon. Aminado ako, natakot ako na baka sa kakagala niya ay may makasalubong siyang masamang tao. Kaya naglabas ako ng unan at kumot at nilatagan siya ng karton para pagtulugan sa ibaba ng bahay ko. Nagpasalamat naman siya sa akin at sinabing mabuti raw akong tao. Pagkagising ko kinabukasan ay nakita ko siyang nagpupulot ng mga tuyong dahon para itapon sa basurahan. Pinagluto ko siya ng itlog at corned beef para makapag-almusal na siya. Iniling niyang sabayan ko siyang kumain dahil meron pa raw siyang gustong itanong. Napilitan akong samahan siyang mag-almusal at sagutin lahat ng mga tanong niya sa akin. Sa paglipas ng mga araw ay nasanay na akong kasama si Ningning. Tinulungan niya akong magayos ng hardin at siya na rin ang kumukuha at nag-aabot ng mga bill ko sa kuryente at tubig. Hanggang isang araw ay pinapasok ko na siya sa loob ng bahay ko. Nagtiwala na ako sa kanya at binigyan siya ng matutulugan niya sa sala. Isang araw ay nagising na lamang akong katabi na si Ningning sa aking higaan dahil natakot daw siya sa sala. Inayaan ko siyang makitulog sa aking pansamantala hanggang ang pansamantala na yon ay naging araw-araw na. Isang araw ay naging parang anak ko na si Ningning. Isang araw ay naging parang ama na ako kay Ningning. Isang araw ay para kaming naging isang pamilya. Isang araw ay nagising na lamang ako na masaya sa piling niya. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ko mula nang dumating si Ningning, Papa Dudut. Nabawasan na ang pagiging masungit ko at nakakangiti na rin ako. Bukod sa sarili ko ay natuto na rin akong umasikaso ng iba. Inalagaan ko si Ningning na parang sarili ko ng anak. Binilhan ko siya ng kailangan niya at nagpunta kami sa Divisoria para bumili ng mga damit niya at mga laruan. Nahiya pa nga siyang magpabili sa akin dahil baka raw ilista kong utang niya. Hindi raw siya makakabayad dahil wala siyang trabaho. Napaka-inosente lagi ng mga naging sagot niya sa mga sinasabi ko dati kaya lalo akong natuwa sa kanya. Nagniningning ang bahay kong halos magdilim na noon dahil sa kawalan ko ng ganang mabuhay. Binigyan ni Ningning ng liwanag ang napupundi kong buhay, Papa Dudut. Napansin niyo ni Donna nang minsang mapadaan siya para kumustahin ako. At tulad ng dati hindi naman napigilan ni Donna ang mag-usisa sa nangyayari sa akin. Nasa bakuran kami ni Ningning noon, nagsisiesta. Binilang ko siya ng malit niyang upuan para makatabi ko siya habang umiidlip sa bakuran. At ang ginagawa ko noon ay ginagawa niya. Nung kumuha ako ng patungan ng paa sa kusina ay kumuha na rin siya ng para sa kanya. Nanguha ko ng dyaryo na pantakip sa mukha ko noon para hindi masilaw sa liwanag. Kumuha din siya ng para sa kanya. Napailing na lamang ako sa panggagaya ni Ningning sa akin, Papa Dudut. Naalala ko tuloy sa kanya si Joy, ang una kong anak. Lagi akong ginagaya ni Joy sa lahat ng gagawin ko dahil ang sabi niya, paglaki niya, ay gusto niyang maging katulad ko. Nung tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin, Papa Dudut, ang sinagot niya ay gusto raw niyang maging mabuting magulang tulad ko. Kaya gusto niyang gayahin ako. Kapag naaalala ko yon ay meron pa rin kirot sa puso ko dahil hindi ko napatunayan sa huli na mabuti akong magulang sa kanya. Dahil hinayaan ko siyang mailayo sa akin kapalit ng mas marangyang buhay sa piling ng ibang tao. Bakit po may dyaryo sa mukha ninyo? Ano kayo, mga tinapa? Pabili nga. Andito ka na naman ba para mambuisit, Donna? Ako po si Ningning, Ate Donna. Aba, ay hindi ka naman nagsasabi, Pedro. Meron ka na palang anak. Kailan mo siya inire, Hindi ko siya anak. Eh ano, halaman mo. Nadampot ko lang dyan sa labas. Nadampot? Ano, pusa lang? Yun nga po ako, pusang ligaw. Meow, meow. Hoy, Pedro! Ikaw ba talaga yan? Okay, bakit? Tumatawa ka na?
Kailan mo pa natutunan yan, ha? Umalis ka na nga, Donna. Istorbo ka talaga sa pahinga. Isang tawa pa nga dyan. Ang sarap sa ears. Tumigil ka na sabi. Lagi naman pong tumatawa si Pedro. Uy, bata. Ningning po ang pangalan ko. O siya, Ningning, hindi dapat Pedro lang ang tawag mo sa kanya. Iyon daw dapat ang itawag ko sa kanya eh. Hindi po ba, Pedro? Ako nagsabi. Baguhin mo naman, Pedro. Pwede namang tito, kuya, o kaya tatay. Hindi ko siya kaano-ano para tawagin ako ng ganyan. Ayos na yung Pedro. Gusto niyo po bang pumasok dito, Ate Donna? Gusto ko sana kung papayag si Pedro. Ako na po magbubukas ng gate. Ningning, huwag mo siya pagbuksan. Bakit naman po? Hindi ako nagpapapasok ng di ka kilala. Eh bakit niyo po siya kinakausap kung hindi niyo po siya kilala? Oo nga naman, Pedro. Saka alam niyo po yung pangalan niya eh. Eh di kilala niyo nga. Ningning 1, Pedro 0. Hoy, Donna, ano ba? Ito na nga, aalis na. Nice to meet you, Ningning. Huwag po muna kayong umalis. Samahan niyo po kami ni Pedro. Magluluto kami ng champurado pang merienda. Ay, paborito ko ang champurado. Sige, game ako dyan. Aabutan na lang kita ng champurado, Donna. Basta umalis ka na lang ngayon. Naririndi ako sa boses mo eh. Ang laki talaga ng pagbabago ni Pedro. Nagbibigay na ngayon ng pagkain. Samantalang dati, kahit yung panis na pagkain mo, ipagdadamot mo pa. Tapos Ay, ngayon... tumigil ka na nga, Donna. O sige na nga, baka biglang bawiin pa yung champuradong ibibigay mo. Oy, Ningning ha, narinig mo ang sinabi ng tatay Pedro mo. Hindi ako ang tatay niya. Ako na pong bahala sa champurado niyo, Ate Donna. Lalagyan ko po ng maraming gatas bago ko iabot sa inyo. Ay, paborito na kita, Ningning. Paboritong paborito. Nainis ako kay Donna dahil napansin niyang lumalambot na ako, Papa Dudut. Hindi naman yon maintindihan noon ni Ningning. Kahit na nagsusungit ako dati kay Ningning, ay wala siyang ibang makita kundi ang minsang kabutihan na ipinakita ko sa kanya. Yung time na inabutan ko siya ng malunggay pandesal. Yun ang tumatak sa kanya, kaya kahit na anong pagsusungit at pagtataboy ko sa kanya noon ay wala siyang ibang iniisip kundi mabuti akong tao. Kaya tuloy ay napanindigan ko ng maging mabuti para kay Ningning. Ayoko noon na makita niya ang dating Pedro na masungit, magaspang ang ugali at hindi marunong makisama sa kapwa. Gusto ko noong magbago para may mabuting sundan si Ningning habang lumalaki siya. Aminado akong nahirapan ako noong una na magbago sa nakasanayan kong ugali at buhay. Pero malaki ang tulong ni Ningning para sa pagbabagong gusto ko. Naging inspirasyon ko siya sa buhay para pagbutihin ko ang sarili ko. Muli kong naalala si Ningning sa isa ko namang anak na si Ira. Si Ira ang naging dahilan ko noon para pagbutihin ang sarili ko dahil kapalit noon ang magandang buhay sa anak ko. Nagpakahirap akong pumasok sa mga trabaho para lamang makaipon ako noon para sa kinabukasan ni Ira. Alam ko kasi noon na naging issue sa una kong asawa na si Letty na hindi ko maibigay ang magandang kinabukasan sa anak kong si Joy dahil maliit lang ang kinikita ko noon. Kaya naman sinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho nang maging anak ko na si Ira. Natakot din kasi ako na baka makita rin ni Mercy ang kahirapan ko at gawin niya yung basihan para iwanan ako. Alam kong sinabi na niya na hindi importante kung may pera ako o wala, pero alam kong darating ang panahon na magiging issue sa amin ang pera tulad ng nangyari sa amin ni Letty. Kaya bago pa man kami umabot ni Mercy sa ganon ay sinigurado kong magkakaroon ako ng maraming pera para mabuhay ko silang mag-ina. Nagkapera naman ako, Papa Dudut, pero nawala pa rin sina Mercy at Ira sa akin. Nawala sila dahil sa mga taong halangang kaluluwang nanlimas ng mga pinaghirapan kong ipunin para sa mag-ina ko. Matulog na tayo. Bakit po ang aga nating matulog ngayon? Wala na po ba tayong mapapanood sa TV? Meron naman. Eh di manood na po muna tayo. Kukuha po ako ng gatas na iinumin natin habang nanonood. Ningning, matulog ka na. Bukas na lang tayo bumawi na manood ng TV. Bakit naman po? Kasi maaga tayong pupunta sa school bukas.
School? May kakilala akong teacher. Magpapatulong ako para makapasok ka na sa school. Pag-aaralin niyo po ako? Bakit naman hindi? Ayaw mo ba? Gusto ko po! Gusto ko po! Yun naman pala eh. Kaya matulog ka na ha? Para mabilis kitang magising bukas. Pwede na po ba ako mag-aral kagad bukas? Siyempre hindi pa. May mga kailangan pang ayusin bago ka makapasok sa school. Kaya nga lalapitan ko muna yung teacher na kakilala ko para matulungan ako sa pag-aaral mo eh. Matuturuan na po ba ako magsulat ng pangalan ko? Hindi lang magsulat ng pangalan mo, pati magbasa. Masasabayan ko na po kayo magbasa ng dyaryo! Huwag muna dyaryo ang basahin mo. Mga libro muna galing sa school. Eh kailan po ako pwede magbasa ng dyaryo? Kapag lumaki ka pa ng konti. Paano po kung di na ako lumaki? Ano ba namang tanong yan? Lahat ng bata lumalaki. Para po kasing hindi na ako lumalaki eh. Eh paano? Puro ka puyat. Matulog ka lagi ng maaga para lumaki ka pa. Good night po, Pedro! Oh, nasamid ka ba? Hindi po. Makati lang po yung lalamunan ko. Ano bang kinain mo? Yung sopas po na niluto ninyo. Teka, pahawak nga ng noo mo. Oh, nako, may sinat ka. Wala naman po ah. Ito nang sinasabi ko eh. Nagpaulan ka kasi kahapon. Kinuha ko lang po yung mga nakasampay na basahan sa gate. Hindi ka dapat nagpapaulan. Sorry po, Pedro. Bumangon ka na riyan. Bakit po? Pupunta tayo ng ospital. Ayoko po sa ospital. Tutusukin nila ako nung injection. Hindi. Painumin ka lang ng gamot. Walang injection. Dito nyo na lang po ako painumin ng gamot. Wag na po sa ospital. Ay hindi pwede. Mga doktor ang nakakaalam sa ipapainom sa'yo. Baka kung ano na yan. Baka mamaya dengue na o malaria. Hindi naman po masama ang pakiramdam ko. Ubo lang po ito. Wag na po kayong mag-alala. Paano hindi mag-aalala? Baka mamaya kung ano na yan eh. Bumangon ka na riyan. Sige na, please. Matulog na po tayo, Pedro, para makapunta tayo sa school bukas. Walang pupunta sa school hanggat hindi ka gumagaling. Malakas naman po ako eh. Makati lang po yung lalamunan ko. Baka po may nakain lang po akong langaw o kaya lamok. Diyan nagsisimula ang lahat eh. Bago na. Pero Pedro... Walang Pedro. Makinig ka sa akin kung ayaw mo magalit ako. Opo, Magtsinelas ka na at kukuhanan kita ng jacket mo. opo. Dalihan mo ng galaw, Ningning. Hindi ko sinasadyang masigawan noon si Ningning pero natakot lamang ako sa sinat niya. Agad ko siyang dinala sa ospital para magpatingin. Wala na akong pakialam noon kung magkano ang gagastusin ko. Ang importante sa akin ay gumaling si Ningning at walang mangyaring hindi maganda sa kanya. Nang nasa ospital na kami ay doon ko nalaman na sinat lang talaga at walang kahit na anong problema sa kanya, Papa Dudut. Ako pa yung namilit sa nurse na i-check siyang mabuti. Nagpresenta rin ako magbayad ng doble kung kailangan, masigurado lamang na totoong ligtas si Ningning. Pinakalma ako ng nurse at sinabing wala akong dapat na ipag-alala dahil walang kahit na anong problema sa kalusugan si Ningning. Talagang sinat lang daw yon at normal lang sa mga bata at hindi pa rin ako napanatag. Pero noong initahan ako ni Ningning ay nawala ang lahat ng takot ko. Nakahinga ako ng maayos at hindi ko na inisip pa na may problema sa kanya. Umalis na rin kami sa ospital at agad nang umuwi noon sa bahay para maituloy ang pahinga ni Ningning. Nalungkot siya noong sinabi kong hindi muna kami pupunta sa school para makabawi siya ng lakas. Nangako naman ako sa kanya na oras na gumaling siya ay pupunta kami kaagad sa school para makapag-aral siya. Napraning ako, Papa Dudut, dahil sa kalagayan ni Ningning ay bigla ko naalala noong mga bata pa lamang kami noong isang kapatid ko. Namatay ang bunso kong kapatid noong 12 years old pa lamang ako noon. Baby pa noon ang kapatid ko at pinagkatiwala siya sa akin ng mga magulang ko dahil kailangan nilang puntahan ang isa kong kapatid sa school dahil napaaway sa klase niya. Wala naman naging problema sa pagbabantay ng kapatid ko. Nung nakita kong tahimik lang na nakahiga ang bunso kong kapatid ay naglaro muna ako. Noong binalikan ko siya ay tahimik pa rin at nakatulala sa kisame.
Iniyaan ko lang kahit medyo iba na ang pakiramdam ko. Nakaidlip pa ako sa bandang paanan ng kama habang binabantayan si Bunso. At nagising na lamang ako sa sigaw ng nanay ko. Nangitim na ang mukha ni Bunso pero gising pa rin siya ngunit hindi gumagalaw. Agad na tinakbo ng mga magulang ko sa ospital ang bunso namin pero nasa kalagitnaan pa lamang sila ng biyahe ay pumikit na ang mga mata ni Bunso. At yun ang huling beses na nakasama namin siya, Papa Dudut. Inako ko ang sisi ng mga magulang ko dahil sa nangyari. Nagbago ang pagtingin nila sa akin at nawala ng tiwala hanggang sa dulo ng kanilang hininga. Kaya pinangako ko sa sarili ko na lahat ng mahal ko sa buhay ay di mawawala sa mundong ito nang hindi ko inaalagaan at hindi ko pinaglalaban. Dahil sa nangyari kay Ningning at sa muling pag-alala ko sa nangyari sa bunso kong kapatid, nagduda na ako sa kakayahan kong makapag-alaga pa ng isang tao sa buhay ko. Natakot na ako na baka mapasama ang buhay ni Ningning dahil sa akin. Naisip ko na kapag nagtagal si Ningning sa buhay ko, ay baka wala akong magandang maidulot sa kanya. Kaya naman nag-decide akong wag na lamang siyang ampunin. Hindi ko muna yung sinabi sa kanya, inintay ko muna na gumaling siya sa kanyang lagnat. Nakailang beses siyang nagtanong sa akin tungkol sa pagpapaaral ko sa kanya. Pero naging matipid lamang ang mga naging sagot ko. Hindi naman siya nakahalata at nakita kong excited pa rin siya dahil akala niya matutuloy ang plano naming mapag-aral siya. Nakonsensya ako ng bahagya. Lalo na noong nakikita ko siyang nagmamadaling gumaling para lamang makapag-practice ng magsulat sa kanyang pangalan sa papel. Mas lalo tuloy akong nahirapan noon dahil hindi ko kayang sirain ang kagustuhan niyang makapag-aral. Napamahal na sa akin si Ningning, Papa Dudut. Kaya kahit gusto ko noon na makasama pa siya ay hindi ko pa rin yon pinili dahil alam kong mas mapapabuti siya sa iba. Naisip kong hanapin ang stepmother niya o kaya ay kahit na sinong kamag-anak niya para kunin na siya. Ayoko na noon na magkaroon pa ng isang inaalala at panibagong responsibilidad. Natakot ako na baka hindi ko siya maalagaan ng sapat at iyon pa ang maging dahilan para mawala siya ng maaga sa mundong ito. Kung hindi lang talaga sa mga pinagdaanan ko dati sa mga mahal ko sa buhay, baka pwede pa akong sumugal kay Ningning. Pero dahil sa lalim ng trauma na dinulot ng nakaraan sa akin ay hindi ko na nakikita ang sarili kong magagawa pang magmahal ng isa pang individual. Noong tuluyan ng gumaling si Ningning ay sumunod kong inasikaso ang pagpapaubaya sa kanya sa mga kamag-anak niya. Doon ko na binalak sabihin sa kanya ang totoong mangyayari. Ngiti ka ng konti lang, tapos tingin ka rito sa camera ha? Pwede po ba ako magpa-cute sa picture? Pwede ko po bang itaas tong kamay ko? Hindi, yung normal lang. Para nagpapapicture sa ID. Ano po yung ID? Basta sumunod ka na lang sa sasabihin ko ha? Ipitin mo sa tenga mo yung buhok mo para makita yung mukha mo. Malaki po tenga ko hindi po maganda sa picture. Hayaan mo na kung hindi ka maganda sa picture. Basta malinaw yung picture. Dali na! Para po ba saan yung picture? O yung bangs mo, hawiin mo ng konti. Natatakpan ang mata mo Itatali ko na lang po yung bangs ko. Saglit lang po kukunin ko lang po sa bag yung tali. Huwag na, Ningning. Kailangan na kita mapicturan para mapaprint ko na to. Baka magsara na yung printing shop Gagamitin ko po ba yun sa school? Pwede po bang mag-lipstick ako parang si Ate Donna? Para po maganda po ako. Hindi na kailangan. Bawal po ba sa school ang lipstick? Hindi naman kasi to gagamitin sa school. Para saan po yan? Basta. Pwede bang dalawa po tayong magpa-picture? Ilalagay ko po sa bulsa ko palagi. Hindi na kailangan. Ikaw lang dapat ang mapicturan ngayon. Bakit ako lang po? Ang dami mo namang tanong, Ningning Gusto ko lang naman pong malaman. Gusto mo malaman? O sige. Kailangan kita mapicturan para mahanap ko na mga kamag-anak mo. Bakit niyo po hahanapin mga kamag-anak ko? Aampunin niyo na rin po ba sila dito? Kasi ibabalik na kita sa kanila. Bakit niyo po ako ibabalik sa kanila? Ayaw niyo na po ba sa akin? Hindi na kita kayang alagaan.
Sarili ko nga hindi ko maasikaso, ikaw pa kaya? Ibabalik niyo po ba ako dahil hindi ako naguhugas ng paa bago matulog? O dahil po ba laging baliktad ang tsinelas ko? Hindi yun ang dahilan. Uubusin ko na po yung gulay na pinapakain niyo sa akin. Inom na rin po ako palagi ng maraming tubig. Kailangan mo na nga bumalik sa totoo mong pamilya. Ayaw niyo na po ba ako maging pamilya niyo? Ay, bata ka pa. Hindi mo maiintindihan. Pag lumaki ka na, mauunawa mo itong ginagawa ko para sa'yo. Pag matutulog po ako sa hapon, lalaki na po ako agad, di ba? Hintayin niyo na lang po ako lumaki. Hindi ka pwedeng lumaki sa poder ko. Ay, Ningning. Gusto ko mang ipaliwanag sa'yo lahat, pero hindi mo talaga maiintindihan. Kapag nag-school po ako, Pedro, maiintindihan na po kita. Kasi sabi ni Ate Donna, magigising daw yung utak ko sa school. Tatalino daw po ako. Yung totoong pamilya mo na lang magpapaaral sa'yo. Pero... Ningning naman! Ang tigas talaga ng ulo mo. Ngayon nagsisisi na ako bakit pa kita pinapasok dito sa bahay ko eh. Sakit ka lang ng ulo. Pedro! Umayos ka na ng tayo para mapicturean na kita. Para matapos na to. Dali mo! Pedro! Ano? Ayaw niyo na ba akong maging anak? Ayaw niyo na ba akong maging anak? Para akong sinaksak sa tinanong ni Ningning sa akin, Papa Dudut. Kung alam lang niya na wala akong ibang gustong mangyari kundi ang maging tatay sa kanya. Wala akong ibang hinangad kundi ang gumising sa umaga para ihanda ang almusal niya bago siya pumasok sa school. Pinangarap kong ihatid siya sa eskwelahan at hintayin na makapasok siya sa classroom bago ko umuwi para naman maglinis ng mga kinalat niyang laruan sa kwarto. Nangarap akong maturuan siya sa mga assignment niya bago siya matulog sa gabi. Marami ako naging pangarap para sa kanya pero alam kong hindi ko yon pwedeng makamit dahil hindi ako ang taong dapat na mag-alaga sa kanya. Nadurog ako habang iniisip na ang ibang tao ang magluluto ng almusal niya. Ibang tao ang maghahatid sa kanya sa school at ibang tao ang tutulong sa mga assignments niya. Nakakadurog pero yon ang realidad na kailangan ko noon na tanggapin. Na-realize kong hindi ko kayang maging ama para kay Ningning dahil hindi pa ako buo at marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Papa Dudut, gustuhin ko man noon na ariin siya bilang sarili kong anak ay hindi ko yon magawa dahil hindi pa ako naghihilom sa nakaraan. Ayokong ang mga naging sugat ko sa nakaraan ang maging dahilan para hindi ko siya mabigyan ng magandang kinabukasan na dapat ay para sa kanya. Mahirap man pero tinuloy ko ang paghahanap sa mga kamag-anak ni Ningning. Kung saan-saan ako napunta para lamang maihatid na sa kanila si Ningning pero nabigo ako. Pinaskil ko na rin ang ibang larawan ni Ningning pero wala ni isa ang tumawag sa akin para kunin siya, Papa Dudut. Nakulitan na ang mga pulis sa akin dahil sa pabalik-balik ko sa kanila. Nahiya na rin ako at hindi na umulit pang magtanong sa kanila at lumipas ang mahigit 3 buwan pero wala akong naging balita sa ginawa kong paghahanap sa mga kamag-anak ni Ningning. Nalungkot ako at tinanggap na marahil ay wala nang ibang gustong kumupkop kay Ningning kaya nga siguro siya iniligaw na parang pusa ng kanyang stepmother. Kaya naman pinapunta ko si Donna sa bahay para humingi ng pabor. Wow! Ang ganda pala ng loob ng bahay mo, Pedro. Yayamanin. Maupo ka. Salamat. Ano ba yung kailangan mo? Mukhang seryoso yan ha. Ngayon mo lang ako pinapasok dito sa bahay mo eh. Hihingi lang sana ako ng pabor sa'yo. Naku, parang hindi ako pwedeng tumanggi sa'yo ah. Sa totoo lang, nagbabakasakali ako na hindi ka tatanggi. O ano ba yon? Kailangan mo ba ng caretaker dito sa bahay mo? Pwede naman. O kailangan mo ng kakausap sa mga halaman mo sa umaga? Pwede bang ampunin mo na si Ningning? Ano? Handa akong tumulong sa'yo sa gastos. Kunin mo lang siya sa bahay mo. Ituring mo ang sarili mong anak. Alam kong gipit ka rin dahil sa mga gastusin mo sa mga anak mo.
Pero handa akong tumulong sa'yo. Eh kung ikaw din naman ang gagastos para kay Ningning, bakit di na lang siya pumirmi rito sa bahay mo? Bakit kailangang ilipat pa sa akin? Hindi ko na siya kayang alagaan. Paano bang hindi mo kayang alagaan? Eh mula nung inampun mo siya, nagkalaman na ang mga pisngi niya. Hindi na siya gusgusin at hindi na rin siya amoy isda. Mas maaalagaan mo siya kaysa sa akin. Sa ating dalawa, ikaw ang mas may kayang mag-alaga sa kanya. Mas kaya mong maging magulang sa kanya. Hindi, Donna. Kung alam mo lang. Alam kong sinasabi ko. Alam kong mabuti kang tao. Oo, masungit ka. At hindi ko maintindihan ng kagaspangan minsan ng ugali mo. Pero pagdating kay Ningning, iba ka. Maayos kang tao. Mabait ka. Responsable kang ama sa kanya. Hindi ako ang dapat na maging ama niya. Pero ikaw ang pinili niyang maging ama. Ibig sabihin lang niyan, ikaw ang nararapat para sa kanya kasi nakikita niyang mabuti ka. Sana kaya ko ipaliwanag sa ang totoo kung bakit hindi ako pwede maging tatay sa kanya. Ano man ang dahilan mo, hindi ko yan tatanggapin. Dahil isa lang ang nakikita ko ngayon, mabuti kang ama. Sigurado kung ganun din ang nakikita sa'yo ni Ningning. Hindi mo kasi maintindihan. Anong hindi ko maintindihan? Yung pagbabago mo mula nung dumating si Ningning? Yung pag-aliwalas ng mukha mo mula nung pinatuloy mo siya rito sa bahay mo? Halos hindi na nga kita makilala, Pedro. Dahil nasanay ako sa kasungitan at pag-iisa mo. Pero napakaganda ng pagbabago mo. Kung mawawala si Ningning, babalik ka lang sa dati. Didilim na ulit ang pagmumukha mo. At ano namang masama kung bumalik ako sa dati? Di naman nakakagambala sa yung dating ako ah. Ano naman ngayon kung maging masungit at bumalik ako sa pag-iisa? Magiging sagabal ba yun sa buhay mo? Hindi, pero alam kong makakasira yun sa'yo. Alam kong masaya ka na sa lagay mo ngayon. Alam kong gusto mo rin ang pagbabago mo. Hindi mo lang matanggap na merong isang taong nagpabago sa'yo. Hindi mo lang matanggap na si Ningning yon. Hindi ito tungkol sa pagbabago ko, Donna. Tungkol ito kay Ningning. Hindi ko siya pwedeng alagaan. Hindi siya pwede rito sa bahay. Hindi siya pwede sa akin. Nagawa mo na siyang alagaan at buhayin. Ano ba naman yung ipagpatuloy mo pa? Kailangan ka niya, Pedro. Hindi ako kailangan niya, Donna. Maniwala ka. Ate Donna! Pedro! Oh, Ningning. Huwag na po kayong mag-away dahil sa akin. Nako, hindi kami nag-aaway ni Pedro, Ningning. Ganito lang talaga kami mag-usap. Ano yung hawak mo? Bariya po. Para saan? Bayad ko po ito sa inyo para hindi na po kayong mag-away ni Ate Donna. Kasi po, yung tatay ko, tapos yung asawa niya po, lagi po sila nag-aaway dahil sa akin. Wala na raw po silang pera kasi lagi po ako nagkakasakit. Lagi nagagalit yung asawa ni tatay sa akin kasi magastos daw po akong alagaan. Kaya magbabayad na lang po ako sa inyo. Ay, naku, Ningning, hindi mo kailangang magbayad. Ano ba naman yan? Pedro, ano ba ito? Hindi kita pagbabayarin sa mga nagastos ko sa'yo. Kaya lang, Ningning, hindi na kita pwedeng alagaan kasi hindi ko kaya. Si Donna kung papayag siya sa kanya ka na. Siya na mag-aalaga sa'yo. Siya na yung magpapasok sa'yo sa school. Di ba gusto mo mag-school? Bakit hindi na lang po kayo? Kayo na lang ang mag-alaga sa akin. Kayo na lang po yung maghatid sa akin sa school. Wala na po ba kayong pera? Kasi pwede naman po akong humingi ng pera ulit sa labas para po pang school ko. Tapos po, hindi na ako magiging matakaw para hindi na po kayo bibili ng pagkain ko. Ningning, hindi problema ang pera sa akin. Kaya kitang bilhan ng maraming pagkain na gusto mo. Pero kasi, Pero ayaw niyo po sa akin? hindi sa ganon. Sasama na lang po ako kay Ate Donna. Huwag niyo na lang po akong ililigaw kasi nakakatakot po sa labas lalo po sa gabi kapag po marami ng sasakyan. Tapos hahabulin pa ng mga malalaking aso. Huwag niyo po akong iligaw kung ayaw niyo po sa akin. Sasama na lang po ako kay Ate Donna. Ay, sige, Pedro. Kukunin ko na si Ningning kung talagang buo na ang loob mo na ibigay siya sa akin. Kung talagang kaya mong matulog ulit mag-isa, kumising mag-isa, kung talagang desidido ka nang bumalik sa dati mong nakasanayan, di sige. Ay,
Ningning, asa na mga gamit mo? Nasa kwarto po. Nakalagay na po sa karton. Ay halika, kunin na natin. Opo. Salamat po sa pag-aalaga sa akin, Pedro. Salamat po kasi ginagamot niyo yung mga sugat ko. Salamat din po kasi pinapakain niyo po ako tsaka kinukumutan niyo po kapag malamig. Sige na, Ningning. Tulungan mo na si Ate Donna mo sa mga gamit mo. Yayakap lang po ako sa inyo para po magpasalamat. Salamat po, Tatay Pedro! Tatay Pedro, napakagaang pakinggan. Tinawag ako ni Ningning na tatay at doon ako tuluyang nagiba, Papa Dudut. Nawala lahat ng pagpapanggap kong matapang ako. Mas nakaramdam ako ng takot dahil nagustuhan ko ang pakiramdam na tawaging tatay. Naisip kong hindi ako yon. Matagal akong natakot na muling maging tatay dahil 2 bata na ang hindi ko naalagaan ng wasto. Pero noong niyakap ako ni Ningning at tinawag akong tatay, yung takot ay andun pa rin pero tinulak ako ng takot na yon para mas makita ng malinaw na handa na ako. Handa na akong maging tatay muli. Ang takot na naramdaman ko ang nagpamulat sa akin ng ganon talaga kapag magulang ka. Laging may takot na hindi mo magampanan ang iyong responsibilidad pero ang takot na yon ang siyang magtutulak sa iyo para mas pagbutihan pa. Niyakap kong pabalik si Ningning at doon ay tuluyan na akong napaiyak. Doon ko naramdaman na mas takot akong mawala siya kesa sa takot kong hindi siya maalagaan ng tama. Hindi ko na siya pinakawalan pa noon, Papa Dudut. Ako na ang naging tatay ni Ningning mula nung araw na yon. At hindi ko yon pinagsisihan hanggang sa dulo ng hininga ni Ningning. Makalipas lamang ng 5 taon, Papa Dudut, ay binawi na ng Diyos si Ningning sa akin. May matagal na palang karamdaman noon si Ningning kaya siya nagawang iligaw ng kanyang stepmother. Isang malaking himala na nga lang na nabuhay pa siya ng 5 taon pagkatapos mag-cruise ng aming landas. Ayon na rin sa mga doktor na nakausap ko, marahil ay isa yung himala pero sa akin, yun ay dala ng pagmamahal. Pagmamahal ko ang nagdagdag sa buhay niya. Sa ngayon ay pinagpapatuloy ko ang buhay, Papa Dudut, kahit nawala siya. Lagi akong naglilibot sa mga kalye para magpakain ng mga batang wala ng magulang. Yun ang naging paraan ko para alalahanin ang naging buhay ni Ningning. Hindi na ako nakaramdam pa ng takot, Papa Dudut, kung meron man ulit na kumatok sa buhay ko para makasama ko. Hindi ko na siya pagdadamutan muli ng atensyon. Yun ang itinuro sa akin ni Ningning at hindi na ako takot na magpapasok muli sa buhay ko dahil ang kapalit naman noon ay ang kasiyahan kahit alam kong panandalian lamang. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Pedro. Lahat tayo ay merong kinakatakutan. Ang ilan sa atin takot na mag-isa. Ang ilan sa atin ay takot na maiwanan at may kanya-kanya tayong dahilan sa mga takot natin na nag-uugat sa ating nakaraan. Ang mga takot sa kasalukuyan ay dahil sa mga hindi nasasagot na tanong sa ating mga nakaraan. Maaaring hindi nabigyan ng linaw ang mga katanungan kahapon, kaya takot kang sumugal sa ngayon. Kung sakali mang ganito ang iyong pakiramdam ay hindi ka nag-iisa. Panigurado akong meron kang kasama. Hindi lang ikaw ang takot, hindi lang ikaw ang tumatakbo sa iyong nakaraan. Marami kayo. Marami tayo. Hindi nakakahiyang ilantad sa iba ang totoong dahilan ng iyong mga takot. Kailangan mo lang ng mga taong makakaunawa at mga taong handang magpasensya. Normal na ikay matakot, huwag kang mag-alala